Ako ay muling isinilang. Bumalik sa 5 taon na ang nakalipas, noong ako ay habol ng habol kay Victor. Tagapangulo Vance, handa na ang regalo sa kaarawan para kay Ginoong Ling. Handa na. Ngayon din ay kaarawan ni Leo. Perang inisip ko lang ay kung paano mapasaya ang walang utang na loob na mag-amang iyon. At hinayaan kong dumanas ng kahihiyan. Ang aking Leo. Tagapangulo Vance, ano po ang ginagawa ninyo? Tapon mo na ang pirasong jade na ito para sa akin. Ayaw ko nang makita ito kailanman. Tagapangulo Vance, ang pirasong jade na ito ay nagkakahalaga ng $40,000. Sinabi ko nang itapon mo. Sa loob ng 3 araw, mag-aukasin ang hilagang kagubatan ng obra maestra ng top designer na si Ophelia. Hindi ko napakialaman kung magkano ang halaga. Dapat mong mapanalunan ito sa aukasin at ihatid ito sa aking anak. At saka, ipaalam mo sa pinuno ng departamento ng hotel na maghanda ng pinakamarangyang piging para sa kaarawan. At pumunta ka ngayon din. At kunin ang titulo ng Villa sa pinakagitna ng mga ari-arian ng Hardinghead. Dalhin mo ito sa akin bilang regalo sa kaarawan para sa aking anak. Ipaalam sa legal na departamento. Pag-aralan nilang agad ang kontrata ng mana ng Grupo Stellar. Kontrata ng mana. Ipaalam sa mga kinatawan ng lahat ng malalaking kumpanya na dumalo sa piging ng kaarawan ng aking anak. Sa panahong iyon, iaanunsyo ko ang tagapagmana ng Grupo Stellar. Kaya pala itinapon niya ang puting jade. Parang basura. Dahil lang magbe-birthday ang anak ni Victor, si Tagapangulo Vance ay talagang iaanunsyo siya bilang tagapagmana ng direkta. Ang lalaking iyon, umaasa sa kanyang galing, sa pagliligaw ng mayayamang babae. Umangat mula sa pagiging isang hamak na lalaking modelo, hanggang sa kanyang kinaroroonan ngayon. Dapat kong makisama sa kanila ng maaga, para sa ikabubuti. Opo, Tagapangulo Vance, aayusin ko na po ang lahat kaagad. Leo. Sa pangalawang buhay na ito, ibibigay sa iyo ni nanay ang buong mundo. Si Victor at ang kanyang anak ay mga walang utang na loob, mga taong walang puso. Sa buhay na ito, gagawin kitang maghangad na mamatay. Hoy, Leo, nakauwi ka na. Ang kaarawan mo ay sa ilang araw na lang. Maghahanda ako para sa iyo ng isang grand birthday banquet. Ang mga regalo mo sa kaarawan at ang mga damit mo, inaasikaso na ni Son. Kapag oras na, ako mismo ang maghahatid ng lahat. Oh, at may mga gamit din akong pang-araw-araw na binili para sa iyo. Sana magustuhan mo. Ito ang pang-araw-araw mong suot, sapatos, at relo. Para sa akin lahat ito? Siyempre. Kasi, hindi ako sigurado kung ano ang gusto mo. Kaya marami na lang ang binili ko. Kung may kailangan ka pa ng iba, agad-agad kukunin iyon para sa iyo ni nanay. Salamat, nanay. Lahat ng ito. Gustong-gusto ko ang lahat. Leo, sisiguraduhin ni nanay na mahal ka sa kaarawan mo. Siguradong magugulat ka kay nanay. pumunta ka. Kumuha ka ng kape para sa akin. Nagtatrabaho ako, ikaw na ang kumuha. Tumigil ka dyan. Ang kapal ng mukha mo, ganyan kang makipag-usap sa akin. Makinig ka. Ang pagkuha ng tsaa at tubig ko, ang putang trabaho mo. Naiintindihan mo? Connor, huwag kang magmalaki. Lene. Sa tingin ko ikaw ang sobra. Si Connor ang magiging tagapagmana ng Grupo Stellar. Ang paggawa ng kape para sa kanya ay isang karangalan para sa'yo. Naiintindihan mo? Ganoon ka ba kasigurado? Ang magiging tagapagmana ng Grupo Stellar ay si Connor? Ano, kung hindi si Connor, sino pa kaya? Ikaw, Asong Kalye, alam ng lahat sa hilagang kagubatan na ang paborito ni Tagapangulo Vance ay ang tatay ni Connor. Binigyan pa nga niya ito ng isang subsidiary ng Grupo Stellar. Si Connor naman, itinuturing siya ni Tagapangulo Vance na parang tunay niyang anak. Ano ka ba talaga? Walang utang na loob na basura. Hindi mo pa alam, sa birthday bash mamayang gabi, i-anunsyo ni Tagapangulo Vance si Connor bilang tagapagmana ng Grupo Stellar. Kaya magmadali ka at kumuha ng kape para kay Connor.
Nanay. Kaya pala ang pagbili mo ng mga regalo, para sa akin ay pakitang tao lang. Gusto mo pa ring ibigay, ang mana ng kumpanya, kay Connor. Nanay. Sa puso mo. Itinuturing mo ba talaga akong anak mo? Hoy! Bawal ang cellphone sa trabaho. Hindi mo pa alam ang mga patakaran? Sinabi ni Connor na bawal ang mga cellphone. Kukunin mo pa rin. Fiona, Isa ka lang, sip-sip ni Connor. ang lakas ng loob mo at insulto mo pa Fiona. Leo, makinig ka. Ang nanay mo ay sip-sip lang ng tatay ko. Tingnan mo ang sarili mo, parang lumulubog na aso. Hindi nagtatrabaho? Anong ginagawa ninyo dito? Tatay, Oo, Ginoong Ling. tatay, kasalanan ko lahat. Hindi ko nadisiplina ng maayos ang Leo. Ginoong Ling, hindi kasalanan ni Connor, kasalanan niya lahat. Wala kang ina mula noong bata ka. Magkasama lang kami, ama at anak. Paano ko sisihin ka? Leo. Nilabag mo ang mga patakaran ng kumpanya, nakagulo sa sistema ng kumpanya. Kaltasan ang buong sweldo niya sa isang buwan, kahit 1 sentimo. Opo, At saka, papauwiin ng ginang Zhang para magpahinga. Bago magbukas, linisin mo ang bawat kabeta sa kumpanyang ito. Ganito nga, ama at anak. Walang kwenta kayong dalawa. Ano? Simula bukas, si Connor ang tagapagmana ng grupo. Kung hindi dahil sa kabaitan niya, na pinanatili ka sa kumpanya, ikaw ay matutulog sa kalye ngayon. Ha? Sandali. Sinabi ko ba na pwede kang umalis? Simula bukas, maghain ka ng kape sa bawat empleyado tuwing umaga. Maligayang kaarawan, Ginoong Ling. Ang tagapangulo Vance ay gumastos ng $100,000 para makuha ang pinakamahusay na gown, ang obra maestro, ng designer Ophelia, bilang regalo para sa iyo, Ginoong Ling. Ginoong Vance, talaga ba, ang handaan para sa kaarawan ko na inihanda ng nanay? Ginoong Ling, nandito ka rin pala. Oo. Ginoong Ling, maaari po bang subukan ninyo ang suit para malaman kung sakto? Sandali lang, pupunta tayo sa ang Grand Age Hotel. Si Tagapangulo Vance ay espesyal na nag-ayos ng isang grandeng piging ng kaarawan para sa iyo. ang galing naman yan. Mukhang, si Tagapangulo Vance ay talagang labis na nagmamahal kay Connor. Ang ating Ginoong Ling dito ay talagang may kakaiba. Kahit ang pinakamayamang babae sa bayan ay nasa kanyang palad. Tatay, HMM. magpapalit muna ako. Sige. TSK. Gaya ng inaasahan ko. Nanay ay nasa panig pa rin ng mag-amang Ling. Sabihin mo kay Helen na walang saysay ang pagbili ng katapatan ng anak ko gamit ang pera. Kung seryoso siya sa akin. Kung seryoso siya sa akin, dapat magpakita siya ng tunay na sinseridad. Si Tagapangulo Vance ay naghanda rin ng isang bilya. Hindi lang iyon. Nakuha na niya ang legal team para gumawa ng kontrata ng tagapagmana. At ngayong gabi, sa piging, iaanunsyo niya ang bagong tagapagmana ng grupo, HMM. Sabihin mo sa kanya na hindi ako taong materialistiko, kung hindi dahil sa kaligayahan ng anak ko, hindi ko na lang papansinin. Tama, syempre. Wow, Connor. Ang galing ng itsura mo. Connor, ang suit na ito ay mukhang para talaga sa iyo. Well. Asong kalye, siguradong naiinggit ka. Bumalik ka sa iyong kulungan. At tumigil ka sa pagiging nakakasakit sa mata. Tatay, kumusta ang itsura ko? HMM, bagay na bagay sa'yo. Ngayon ay mukha ka ng karapat-dapat. Sige, lahat, tumigil na kayo. Tapos na tayo para sa araw na ito. Lahat tayo ay pupunta para magdiwang ng kaarawan ni Connor ngayong gabi. Woo! Hoy, maligayang kaarawan, Connor. Maligayang kaarawan. Tungkol naman sa'yo. Hindi ka aalis hanggang matapos mong linisin ang lahat ng CR. Bahala na, Tara na. Mabait na bata.
Umalis ka. Hoy, nanay, tatay, yung si Connor, ngayong gabi, nasa ang Grand Age Hotel, nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Pagdating ng oras, puntahan ninyo at imbitahan si Tito, at si Tita, para makita kung paano mamuhay ang mayayaman. Oo, bababa na ako. CJ, Hello, nanay. anak, Sumagot ka rin. Pinadala ko si Son para ihatid sa iyo ang isang suit. Nakuha mo ba? Anak, bakit ka tahimik? Ha? Nanay, ang suot ko ba? Ay, para sa akin? Para talaga sa akin? Siyempre para sa iyo. Anak, noon. Kasalanan ko ang lahat, hindi kita inalagaan ng maayos. Pwede mo bang bigyan si nanay ng isa pang pagkakataon? Pagkakataong mahalin ka ng tama. Ang madilim na langit ay mababa. Maliwanag na mga bituin ang kasunod. Alitap-tap. Sino ang iyong hinahanap? Nanay, miss na miss ko na si tatay. Saan siya pumunta? Ang tatay mo ay pumunta sa malayong lugar. Pero, Leo, mula ngayon, ako ay mamahalin ka ng buong pagmamahal ni tatay at palaging sasamahan ka, okay? Okay. Nanay, bumalik ka na rin. Anak, anong problema? May nambuli ba sa'yo? Huwag kang matakot. Pupunta ako dyan. Nanay, okay lang ako. Pupunta na ako ngayon sa ang Grand Age Hotel para dumalo sa birthday party na inihanda mo para sa akin. Magkita tayo doon. Sige. May tao ba dyan? Ihanda ang kotse. Tatay, bumalik na ang nanay na pinakamamahal ako. Kukunin ko na ang regalo sa akin ng nanay ko. Ay nako, ganyan talaga ang ating Victor. Malayo ang mararating niya. Tingnan mo ang lugar na ito. Ang ganda talaga. nga, kung hindi dahil kay Victor at kay Connor, malamang hindi tayo kailanman makakapasok sa ganitong lugar. Simula noong bata pa ako ay naririnig ko na magagaling na tao sina Ginoong Ling at Connor. Ngayong nakita ko na mismo. Totoo nga talaga. Oo nga, Ginoong Ling. Ginoong Ling, ito po si Ginoong Zimmerman mula sa Omnitech, MMHMM. Ginoong Ling. Maligayang kaarawan. Connor, may dala akong maliit na regalo. Sana tanggapin mo. Napakagalante mo naman, Ginoong Zimmerman. Kapag si Connor na ang namamahala sa grupo, marami tayong pagkakataon na magtulungan. Napakagaling, napakagaling. Sige, mag-enjoy ka. Victor, talagang umasenso ka na. Huwag mo kaming kalimutan, ang iyong mahihirap na kamag-anak. Hoy, Ang mga mas nakatatanda mong pinsan ay talagang walang silbi. Ikaw ang tunay na may talino. Eksakto. Pinagmasdan kitang lumaki mula pa noong maliit ka. Kapag tumanda na ako, huwag mo akong pababayaan. oo, Ginoong Ling, kailangan mo akong tulungan. Sa panahon ngayon, lalong tumitindi ang hirap na makahanap ng trabaho. Huwag kang mag-alala, baka makalimutan ko ang iba. Pero hindi ko malilimutan ang sarili kong pamilya. Sir, Ma'am, pinsan. Kami ni Itay, pinahahalagahan namin ang pamilya higit sa lahat. Aalagaan namin kayong mabuti. Magaling. Panaginip lang yan. Ang grupo Stellar ay magpakailanmang pag-aari ng pamilya Vance. Hindi kayo makakapagsamantala dito.
Ang grupo Stellar. Magiging pag-aari ng pamilya Vance magpakailanman. Huwag mong isipin na makakakuha ka ng kahit anong benepisyo mula rito. Anong ginagawa mo rito? Natapos mo na ang paglinis ng mga Cobb 8 ha? Lahat ng ito ay inihanda ng nanay. Para sa akin. Bakit hindi ako dapat narito? Sa'yo, Siyempre. Kahit ang damit na inihatid ng katulong Son ay maingat na inihanda ng nanay para sa akin. Leo, naiintindihan ko na ikaw, kulang sa pagmamahal ng isang ina mula pagkabata. Pero anong klaseng pangarap ang pinapangarap mo rito? Katulong Son, sinong eksaktong sinabi ng nanay sa'yo na ihatid ang damit? At sinong eksaktong sinabi niya sa'yo na ihanda ang piging ng kaarawan para? Ang tagapangulo Vance ay nagpahanda sa akin ng piging ng kaarawan at ang damit para sa kanyang anak. Mabuti. Kaya sabihin mo sa kanila, sinong eksaktong ang kanyang anak? Katulong Son. Sabihin mo sa kanya. Hinihingi niya sa akin na pumili ng panin. Ang tagapangulo Vance ay mayroon lamang, Victor at Connor Ling sa kanyang puso. Handang ibigay niya sa kanila ang mga shares ng grupo Stellar. Leo, Ano kung ikaw ay ang tunay na anak ng tagapangulo Vance? Lahat, Connor Ling, ang may kaarawan ngayong gabi. Siya ay ang anak ng ating tagapangulo. Katulong Son, kailangan mong sagutin ang mga salita mo. Siyempre, hoy! Sino nang iniisip mong natatakot sa'yo? Nakasuot ka ng basura sa kalsada. At sinong nakakaalam kung gaano kaliit ang binayad mo sa relos na yan? Yo, ang buong outfit mo ba ay kahit kasing halaga ng $15? At iniisip mo na makakakuha ka ng posisyon ni Connor? Ang nanay mo ay isang kahabag-habag na sipsip. At ang mga bagay na ibinigay niya sa'yo ay pawang basura. Anong ipinagmamalaki mo? Hinayaan mong magsalita ng kalokohan sa aking piging ng kaarawan. Hawakan siya. bitawan ako. Sandali, anong nangyayari sa taas? Gumagalaw ka o hindi? Tignan mo ang traffic dito. Ang daan ay masyadong masikip. Hindi, kumuha tayo ng ibang ruta. Tagapangulo, kung kukuha tayo ng ibang ruta, maaaring mas matagal pa. Naiisip ko kung nakarating na si Leo. Ibalik mo. Mukhang mahalaga. Ito sa'yo. Ito ang huling litrato na kinuha ng tatay ko sa akin bago siya pumanaw. Ibalik mo. Oh, Huwag mong punitin. Nakikiusap ako. Huwag mong punitin. nakikiusap ka sa akin. Leo, ganyan ka ba makiusap? Connor. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo sa akin. Makiusap ka, at hindi ko ito pupunitin. Tao, dalhin mo sa akin ang gunting. Connor. Putulin mo ang suit niyang ito para sa akin. Ang isang walang silbing basura tulad niya ay hindi karapat-dapat magsuot ng suit. Umalis ka. Bitawan mo ako. Umalis ka na. Huwag mong putulin. Ito ay suit na binili ng nanay ko para sa akin. Pakiusap. Huwag mong putulin. Umalis ka. Bitawan mo ako. Putulin mo. Mas malakas. Mga hayop kayo. Mga hayop. Leo, panoorin mong mabuti. Ito ang dapat mong isuot. Bitawan mo ako. Tignan mong mabuti. Karapat dapat sa'yo. Connor,
Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Tumahimik ka, nandito ka pa rin, nagsasalita ng kung ano-ano. Sagutin mo ang telepono. Sabihin mo sa kanya na sinira ng anak niya ang birthday party mo. Ipagbigay alam mo na galit ako. CJ. CJ. Maling numero siguro. HMP. Leo, bakit ka tatawagan ng nanay mo para makasama ang tatay ko kahit maging kerida lang ay papayag siya? Ikaw at ang tatay mong walang kwenta ay matagal nang nakalimutan niya. Ngayon, kami na lang ng tatay ko ang mag-enjoy ng lahat ng yamang at karangyaan ito sa halip na kayo. Tatay, gusto rin niyang magdiwang ng kaarawan niya. Paano kung ibahagi natin sa kanya ang cake? Anak, kaarawan mo ngayon. Basta masaya ka. Gawin mo ang gusto mo. Salamat tatay. Kawawa naman ang batang yon. Kailangan pa niyang makipag-away sa maling tao, yung walang awa na mag-ama. Bitawan mo ako. Bitawan. Oh, nakita mo. Leo, tandaan mo nang mabuti ang araw na ito. Mula ngayon, magpakumbaba ka. Mga kasama, ngayon ang birthday party ko. Hayaan niyong aliwin ko kayong lahat. Ang galing! Anong nangyayari? Tagapangulo, may kotse sa unahan na nabangga natin. Marunong ka ba talagang magmaneho? Tingnan mo ang ginawa mo sa kotse ko. Lumabas ka rito, ngayon din. Isang panulat. Puntahan mo, ibigay mo sa kanya, at paalisin mo siya. Opo, tagapangulo. Tingnan mo, sinira mo ang kotse ko. Tara na, bilisan natin. Ang sarap siguro maging mayaman. Hoy, ikaw, anak ko. Huwag mong hayaang ang isang tagalinis ng Cobb 8 na ganito ang magdumi sa iyong mga kamay. Salamat tatay. Lahat kayo ay makakatanggap ng nararapat sa inyo. Maghintay lang kayo hanggang dumating ang nanay ko. Sinisumpa ko, gagawin kong magbayad ang bawat isa sa inyo para sa ito. Tama na. Leo, naaalala mo ba ang seremonya ng paglagda ng kontrata? Sinabi ko sa kanya na ikaw ang nagwasak ng kontrata at talagang naniniwala siya sa akin. Pinabugbog ka pa niya hanggang halos mamatay. Siya ay palaging nakikinig lamang sa akin at sa tatay ko at talagang iniisip mo na darating siya rito at susuportahan ka. Kay kahabag-habag. Ikaw, maliit na pang, pangahas kang nanakit sa kapatid ko. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Magandang araw, Tagapangulo Vance. Mag-cruise sa harap ng kapatid ko. Connor, paano natin dapat ratuhin siya para magbigay sa iyo ng kasiyahan?
huminto ka riyan. Nanay. Tigil. Leo. Leo. Tita Laura. Anong ginagawa mo? Ginulo niya ang birthday party ng anak ko. Tinuturuan ko lang siyang kumilos ng maayos. Yun lang. Ngayong nandito ka na. Alisin mo na siya agad. Huwag mong hayaang. Ligaw na asong. Mapahiya tayo dito. Tita Laura. Ang birthday party na ito ay inihanda ng nanay ko para sa akin. Para sa akin. At ayaw kong ibigay ito sa kanila. Leo, nawawala na ba sa isip mo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang nanay mo ay paparito na, kasama ang kontrata ng mana, at malapit na niyang ipahayag na ako ang tagapagmana ng Grupo Stellar. Kaya itigil mo na ang pagdadalang tao dito. Leo, pumunta muna tayo sa ospital, okay? Hindi. Pagdating dito ng nanay ko, tiyak na paparusahan niya sila. Leo, hindi siya karapat-dapat na maging nanay mo, pero hanggang ngayon ay tandang tanga ka pa rin, nagtitiwala sa kanya. Leo, narinig mo ba yon? Ikaw ay isang kawawang uod na walang may gusto. Tumahimik ka, ikaw, paano mo nagawang saktan ng ganito si Leo? Tatawagan ko na ang pulis ngayon din, at hayaan ang batas na humarap sa iyo. Tita Laura. Tita Laura, Magaling. anong karapatan mong saktan ang anak ko? Sino ka ba talaga? Wala kang kwenta. Wala ka na sa sarili mo. Hindi ka ba natatakot sa karma? Ginang, hayaan mong linawin ko, kahit bumagsak ang langit, may mga taong sasalo para sa amin. Anong dapat katakutan? Helen Vance. Eksakto, nakuha mo, ngayon naiintindihan mo na. Kung makikialam ka sa amin, nakikialam ka na rin sa buong Grupo Stellar. Si Helen Vance ay wala kundi isang tagapakinis ng sapatos ko. Mas mabuting umatras ka. Ginang Vance, tumayo ka. Hintayin mo lang, pagdating dito ng nanay ko. Pagsisisihan mo ito. Narito na ang Reg Along Pambati. Para kay Ginoong Ling, isang vilya sa mismong sentro ng mga ari-arian ng Hardinghade, kasama ang isang kontrata na nagtatalaga sa kanya bilang tagapagmana ng Grupo Stellar. Isang bilya sa Hardinghade. Sa prime location pa, iyon ay tiyak na. Isang bilya na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Hindi yun ang punto. Lagi namang may mga chismis na magtatalaga ng tagapagmana si Tagapangulo Vance. Sino ang mag-akala? Na totoo pala. Malaki ang regalo ni Tagapangulo Vance. Napakalaki. Ibinibigay niya ang buong Grupo Stellar. Mukhang, mula ngayon si Connor ang magiging ang susunod na tagapagmana ng Grupo Stellar. Connor, maligayang bati ng maaga. Ang magtrabaho sa ilalim mo ay isang karangalan, hindi tulad ng ilan na walang alam. Ikaw. Victor, mahal, kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. At hindi ka pa naman ikinakasal. Kapag ikinasal ka na, si Tagapangulo Vance ay malamang na ibibigay ang kanyang buong yaman sa iyo. Walang kwenta ang perang ito. Hindi ko matanggap ang mga taong na pera lang ang iniisip. Kung gusto mong pakasalan ako, iyon ang desisyon ko. Bago mo nakilala si Tagapangulo Vance, ikaw ay isang kahabag-habag na lalaking modelo sa nightclub. Leo, kanina mo lang sinabi kung sino ang ipapabayad mo. Anong nangyayari? Tagapangulo Vance, sabi ng maintenance department ng hotel, nasira ang elevator, inaayos nila, at malapit na itong maging okay. Sabihin mo sa kanila magmadali. Tawagan mo ang katulong son. Tagapangulo, naipadala ko na ang regalo na nakuha mo para sa Ginoong Vance sa venue. Pinapaghanda ko kayo ng piging ng kaarawan. Hindi mo man lang maayos ang elevator. Sa tamang oras. Ayaw mo pa bang magtrabaho dito? Mag-aayos ako ng tao ngayon. Tama na. Ang year-end bonus mo para sa taon ay kinakaltas. Maghagdan tayo. Tagapangulo, ang venue ay nasa top floor, 50 palapag yan. Makakayanan ba ng katawan mo? Basta makita ko, ang anak ko ng mas maaga. Walang problema sa mga to. Sigurado ka ba na para sa'yo ang mga to?
Siyempre hindi. Leo, wala ka bang utak o hindi mo lang maintindihan? Hindi mo ba narinig? Ito ay regalo para sa karawan ng Ginoong Ling. Hayaan mo. Connor, magandang araw. Huwag mong sayangin ang oras sa tangang to. Mga tanga kayo, di ba? Kayong dalawa, palaging nagpapapogi sa Connor. Ano pang ginagawa ninyo bukod sa maging alipores niya? Umaatungal saan man niya ituro. Ano pang kaya ninyong gawin? Leo, hindi ako nagsisipsip kay Connor. Bakit ako magsisipsip sa'yo? Dapat tingnan mo ng mabuti ang sarili mo sa salamin. Leo, alam mo ba? Alam mo ba kung bakit lahat tumatawa sa'yo? Huwag mong sabihin sa akin na lahat ng ito. Ay hindi sapat na ebidensya para sa'yo. O baka naman iniisip mo na para sa'yo talaga ito. Iwan mo dito. Umalis ka na dito. Paano naging sa kanya yan? Sa panaginip mo. Tama na yan. Ano? Hindi ba sa tingin mo, nakangarap lang siya? Mabait na bata si Leo. Mabait siyang anak. Gusto niyang maniwala sa kanyang ina. Ang ganoong klaseng tiwala ay hindi isang bagay na kayong mga tao ay pwedeng tapakan ng basta-basta. Leo, dalhin na natin sa ospital at ipatingin ka. Tumigil ka dyan. Sinong nagsabing pwede kang umalis? Gumawa ka ng eksena. Sa birthday party ng anak ko, at sa tingin mo makakalayo ka lang? Pwede kang umalis. Pagkatapos mong humingi ng tawad sa anak ko. Tumabi ka. Tita Laura. Leo, Tita Laura. Ayos ka lang? okay lang ako. Hindi ako magsasorry ngayon. Tingnan natin kung ano-ano pang mga kalokohan ang kaya mong gawin. CJ, ayaw mong humingi ng tawad? Okay lang sa akin. Ibig kong sabihin, hindi naman. Ako makikipag-away sa isang babae. Pero, Leo. Leo, tigil. Tita Laura. Bitawan mo ako. Leo. Leo Vance, ayaw humingi ng tawad ng tita mo. Kaya ikaw na lang ang magsusorry sa akin. Ito ang usapan. Humingi ka ng tawad sa akin, maayos. Makakaalis kayong dalawa ngayon din. Oh, anak. Sigurado ako na si Ginang Vance ay hindi pa nakakatikim ng birthday cake mo, di ba? Ay, Dalhin ang cake. tama na, tigil. Tigil. Bitawan. Ako na ang hihingi ng tawad. Pasensya na. Leo, kasalanan ko ito. Tita Laura, hindi mo kasalanan. Sa buong buhay natin, lagi mo akong pinoprotektahan. Ngayon, ako naman. Anong palapag na tayo? Tagapangulo Vance, ika-25 palapag. 25 pa. Ano ba ang nangyayari? Ang kaliwang mata ko ay ayaw tumigil sa pagkutit-kutit. Bakit hindi sumasagot si Leo sa kanyang telepono? Marahil si Ginoong Vance ay masyadong masaya para marinig ang kanyang telepono. Tagapangulo Vance, huwag kayong mag-alala. Tuloy lang ang pag-akyat. Pasensya na. Ha? Ano yon? Hindi ko masyadong narinig yon. Narinig mo ba yon? Hindi. Pasensya na. Hindi ba kailanman tinuruan ng nanay mo kung paano humingi ng tawad? O sa tingin mo ba, hindi pa nabusog ang tita mo dito? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Leo, matandang bruha yan. Hindi ka tinuruan kung paano humingi ng tawad. Di ba? Hayaan mong turuan kita. Una, ang unang hakbang sa wastong paghingi ng tawad ay ang pagluhod. Leo, huwag kang luluhod. Huwag mong pagtangka ang lumuhod para sa kanila. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita. Dito. Bastos, Ano man ang problema ninyo? sa akin niyo ilabas, CJ. Kaya sa'yo namin ilalabas. Hindi. Sa'yo ilalabas yan ba? Ginang Vance, ang cake ko rito ay talagang masarap. Kumuha ka pa. Tumigil ka. Tama na yan. Tigilan mo yan. Luluhod ako.
Pasensya na. Pasensya na, Ginoong Ling. Hindi ko dapat pinasok ang birthday party mo. Bastos at walang galang ang ginawa ko, at humihingi ako ng tawad. Pasensya na. Pasensya na, Ginoong Ling. Hindi ko dapat pinasok ng walang palam ang piging ng kaarawan mo. Humihingi ako ng paumanhin sa aking kabastusan, at kawalang galang. Leo, kasalanan ko itong lahat. Tita Laura, hindi naman kasalanan mo. Lahat ito ay dahil sa mga mag-amang itong mapagplano. Wala silang ginawa kundi kasamaan. Tumigil ka. Leo, Bantayan mo ang iyong bibig. Kung ikaw lang ay nanatili sa kumpanya ngayong araw, naglinis ng Cobb 8, ang iyong tita, ay hindi maghahirap ng ganito, ang iyong mga kalokohang pangarap, ay walang naidulot kundi gulo. Isang bagay lang ang sinabi mo ngayon, na tama, hindi naman kasalanan niya. Ikaw ang dapat sisihin. Kung gusto mong humingi ng tawad sa anak ko, gawin mo ng maayos. Pasensya na. Ginoong Ling. Hindi ko dapat pinasok ng walang palam ang piging ng kaarawan mo. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa aking kawalang galang at kabastusan. Anak, nasisiyahan ka na ba sa paghingi ng paumanhin na ito? Kulang pa rin. Paano kung, Leo, magmano ka sa akin? Connor, huwag kang magmalabis. Ikaw ang nagmamalabis. Linisin mo ang isip mo. Ito si Connor. Ano naman ang masama sa isang pagmamano? Kahit pa ipagapang kanya, sa pagitan ng kanyang mga hita, kailangan mong tiisin. Magmano kay Connor. Gawin mo at patatawarin ka ni Connor. Ang kaibigan naming si Connor ay napakabait. Binibigyan kanya ng pagkakataon. Huwag kang walang utang na loob. Sige. Magmamano ako. Pero huwag mong isiping. Matagal ka sa itaas, o kung hindi, tama na. Hihintayin ko ang iyong paghihiganti. Ngayon, magmano ka. Leo, huwag mong gawin. Huwag kang maglakas loob na magmano sa kanila. Leo, Tita Laura, huwag kang mag-alala. Malapit nang dumating si nanay. Papagbayarin niya sila. Tumayo ka. Nangako sa akin si nanay. Hindi na nila ako bibigyan ng malupit na pagtrato. hindi ko alam kung bakit. Pero may masamang kutob ako. Tagapangulo Vance, 10 palapag na lang. Baka kailangan mong magpahinga. Ayos lang ako. Tawagan mo si Katulong Son. Kailangan nating magmadali. Bilisin mo. Leo Vance. Hindi ka pa rin susuko, ano? Matapos ang lahat ng nangyari, sa pagitan natin, inaasahan mo pa rin, na yung matandang bruha, ay kakampi mo, hindi ka panipaniwala. Nagtataka ako kung paano ng ilan, nakakaisip ng mga, pangarap na ganyan. Aalis na kami ni Leo ngayon. Ngayon ay, ang piging ng kaarawan ni Ginoong Ling. Huwag na nating sayangin, ang oras mo. Sandali. Huwag kang magmadali, kung itong maliit na walang hiya, ay sabik na sabik makita ang nanay niya. E di maghintay tayo ng konti. Kailangang pumunta sa ospital si Leo, at humingi na kami, ng paumanhin sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi ba't siya'y naghihintay sa nanay niya? Kayo'y tumayo lang dito, at maghintay ng tahimik. Mga kasama, napanood ninyo ang magandang palabas. Ngayon, magpatuloy lamang kayo. Sa pagkain at inumin, magsaya kayo. Ayos! Kain na tayo. Halika na. Siauran, bumaba ka. Ilabas ninyo itong dalawang nakakasira ng gana. Dito. Tara na, Ginang Vance. Tara na. Isang ligaw na aso, ang naging dalawa. Leo, karapat-dapat ka lang. Napanoorin akong magdiwang ng kaarawan ko. Karapat-dapat ka lang, na manood sa pagdiriwang ng aking kaarawan. Tara na. Kain na. Inom. Tagay. Ayos! Ma'am, Ang hita. Sige na. Kain na. Tatay, bakit mo dinala ang mga taong ito? Rito, mga kahihiyan silang lahat. HMPH, ito ang mga pinakarespetadong tao sa aming baryo. Kapag ako'y bumalik na. Sino ang maglalakas loob namang maliit sa atin, mag-ama? Oh. Noon, tinatawanan nila ako dahil isa akong lalaking modelo sa nightclub. Ngayon, ipapakita ko sa kanila
Na balang araw, ang isang lalaking modelo ay magiging isang taong hindi nila maaabot. Tatay, ang talino mo talagang mag-isip. Sa ilang araw, uwi tayo para magbisita, nang may kayabangan. At makita ni Lola kung gaano tayo kagaling, dito sa labas. Ito ay galing sa koleksyon ng Ang Grand Age Hotel. Isang piyesa mula sa Ming Dynasty na may asul at puting cloud dragon pattern. Espesyal na nakalaan para sa mga kilalang bisita upang pagmasdan. Ang anti-gam ganito ang kalidad ay hindi mabibili sa anumang halaga. Kung magsasampa ng kaso ang hotel, malamang ikaw ay mabulok sa bilangguan. Hindi mabibili. Natatakot ako. Sino sa tingin mo ang tinatakot mo? Hindi siya nagsisinungaling. Ang mga pamantayan ng Ang Grand Age Hotel ay pangunahing klase sa buong mundo. Tumahimik ka. Akala mo alam mo ang lahat? At ikaw? Kahit cake ay hindi mapapatahimik. Ang iyong bibig? Ang tito ko ang pinaka. Kilalang bisita na inimbitahan ko ngayon. Basta siya'y masaya. Maaari niyang basagin ang anumang gusto niya. Tito, tingnan mo yung isa. Hindi ba mas marupok yon? Ang florera na may enamel na phoenix at peony. Ikaw, winawasak mo ang isang kayamanan. Huwag kayong matakot, lahat. Ngayon ay ang aking birthday party. Ito ang aking teritoryo. Maaari kayong maglaro kung paano ninyo gusto. Sige. Bruha, narinig mo? Sinabi mismo ng pinsan ko, ang mga vase dito, puputol ko ang mga ito kung gusto ko. At gagawin ko. Ang tita niya, Hoy, ang pinsan niya, birthday ng Connor ngayon, mag-enjoy tayo. Kung gusto natin, Sige, tumayo. lahat sumali. Tara, Talon. magulong pulutong. Walang modo talaga. Paano makapasok ang mga taong ganito? Saang mataas na antas? Para sa tagapangulo Vance. Siguradong bulag na bulag siya. Huwag tumingin. Tita Laura. Walang silbi talaga ako. Hindi ko maprotektahan kahit ang piging ng kaarawan na ginawa ng nanay ko para sa akin. Walang silbi talaga ako. Hindi kasalanan mo. Leo. Alam mo talaga ang sarili mo, ha? Walang silbi ka lang. Hello. Tagapangulo Vance. Ano ginagawa ng anak ko? Bakit hindi siya sumasagot sa telepono niya? Ginoong Vance, siya. Anong ginagawa ng anak ko? Bakit hindi siya sumasagot sa mga tawag ko? Tagapangulo Vance. Baka masyadong nag-e-enjoy si Ginoong Vance. Maaaring hindi niya narinig ang tawag ninyo. Kukunin ko ba siya para sumagot sa tawag ninyo? Huwag. Nakakagaan ng loob iyan. Ay, oo nga, nasira ang elevator. Aakyat ako sa hagdan ngayon din. Malapit na ako. Oh, Sige. Lahat, tahimik. Tumawag lang si Tagapangulo Vance. Nasira ang elevator. Nagmamadali siyang pumunta rito para dumalo sa piging ng kaarawan ni Ginoong Vance. Aakyat siya sa hagdan. Pagdating niya, personal niyang ipahahayag. Ang tagapagmana ng Grupo Stellar. 50 palapag iyon. Aakyat siya sa lahat ng 50 palapag. Ang tagapagmana ng Grupo Stellar. Mukhang, ipagkakatiwala na sa kanila ang Grupo Stellar. Totoo nga pala. Mukhang, ang ating Connor, ang magiging tagapagmana ng Grupo Stellar. Nakikinabang lang ako sa impluensya ng tatay ko. Ang tatay ko, siya ang nakawala para sa kanya. Tanging ang tatay ko ang nagpalaki sa akin. Huwag ng tagapagmana lang, kahit hinin ko pa, ang lahat ng shares ng kumpanya. Kailangan niyang ibigay iyon ng kusa. Nagsisinungaling ka. Sabi ng nanay ko, para sa akin inihanda ang piging ng kaarawan na ito. Ang pagiging tagapagmana ay sorpresa rin, na inihanda ng nanay ko para sa akin. HMPH. Mukhang hindi natatapos. Ang pangarap mo sa araw, ano? Sige, ngayon, lumuhad ka dyan. At tingnang mabuti, kung para kanino talaga, ang piging ng kaarawan na ito. Isang palapag na lang. Leo.
Maghintay ka pa ng konti. Konti na lang. Maghintay ka lang ng konti kay nanay. Malapit na ulit si nanay na makasama mo. Nanay. Hindi kita sinisisi sa paghahanap mo ng pedrasto para sa akin. Pero hindi mo dapat dahil sa isang lalaki. Mawala ang sarili mo. Bago pumanaw ang tatay ko, sinabi niya sa akin, na alagaan ka hanggang sa huli. Sa susunod na buhay. Huwag na tayong maging ina at anak muli. Leo. Sa buhay na ito, ipagtatanggol ka ng buhay ni nanay. Leo. Talaga, hindi ka talaga titigil hanggang sa patay ka, ha? Sige. Hayaan mong makita ng lahat. Gaano ka talagang tanga? Tatay, maupo ka po. Leo, hintayin mo lang ang nanay mo. Paglabas niya sa pintuan, ang unang tao na makikita niya ay ang tatay ko, sigurado. Para sa inyo, Helen Vance, ay isang chairwoman. Pero para sa akin, siya ay isang sip-sip lang, at gusto pa niyang pakasalan ako, dapat tingnan niya ang sarili niya. Gaano na siya katanda? Bastardo, hindi ko hahayaan mong insulto ang nanay ko. Kapag ang tatay ko ay nagsasalita, sino ka para makialam? Ang tatay ko ay nagsasabi lang ng totoo. Mas alam mo yan kaysa sa iba. Magbabayad ka. Talagang magbabayad ka. Magiging disappointed ka, dahil Helen Vance ay magpapatunay na kami ay mamuhay, mas mabuti kaysa sa iba. Anak. Sa totoo lang, gusto ko ng mas. Isang spiritual connection. Pero Helen Vance, napaka-boring niya. Pero kapag ang isang sip-sip ay patuloy na nagpapakita ng paghanga at hindi ko siya matanggal, ano ang gagawin ko? Hayaan ko lang siyang habulin ako. Bakit hindi pa tapos ang cake? Dito, hayaan mo silang kumain. Ikaw. Lahat kayo ay nakakainsulto. Connor, Huwag kang mahulog sa kamay ko. pakainin mo sila. Tigilan mo yan. Tagapangulo Vance, narito na kayo. Ang piging ng kaarawan na inihanda ninyo para kay Ginoong Vance. Talagang nagustuhan niya. Naghihintay lang siya para sa inyo. Nanay. Nanay, Imposible. Helen Vance, ha? Sakto ang dating mo. Sinira lang ng anak mo, ang kaarawan ng anak ko. Gusto kong turuan mo siya ng leksyon ngayon din. Ikaw siguro ang kagalang-galang na tagapangulo Vance. Ako ang tita ni Victor. Isang karangalan na sa wakas ay makilala kayo. Ang aming barangay ay sumasailalim sa pagunlad. Kung mag-i-invest kayo ng 15 milyong dolyar. Ay, sandali, 30 milyong dolyar. Talagang magpapasalamat kaming lahat. Sobrang sasaya si Victor. Hoy, Helen. Muntik ko nang makalimutang ipakilala sa'yo. Ito yung tinutukoy kong tita, na sinabi ko sa'yo. Kung gusto mong makasama ako, kailangan mong magpakita ng tunay na dedikasyon. Isang hamak na 30 milyong dolyar? Wala yan para sa isang tulad mo, hindi ba? Tama ba? Helen, Nawalan ka na ba ng ulo? Bago ka manapak ng aso, alamin mo muna kung kanino ito. Kahit aso ang pinalo mo, kailangan mong magpaalam sa may-ari. Anong sinabi mo? lumabas ka. Leo. Huli na ako, anak. Pinabayaan kitang magdusa. Nang husto. Okay lang, nanay. Alam ko lang. Nababalik ka para sa akin. Leo. Bulag ako noon.
Hinayaan kong linlangin ako ng iba. At pinahirapan ka ng sobra. Sinasabi ko sa'yo. Mula ngayon, hindi na kita iiwan. Okay lang, nanay. Ang nakaraan. Doon na yun. Masaya na ako at nandito ka na. Ang kaunting paghihirap. Wala yun sa akin. Oh, anak ko. Anak ko. Paano mo nasasabing wala yun? Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Leo, ihip mo ang mga kandila. Maligayang kaarawan, Leo. Ang mga paghihirap mo. Papanagutin ko sila hanggang sa huli. Helen Vance, anong ibig mong sabihin? Sinira ng anak mo, ang party ng anak ko, at ngayon sinusubukan mo. Natakpan siya, yan ba? Party ng anak mo. Ginang Vance, alam ng lahat na ginawa mo ang party na to. Para sakin. Para lang magpasikat. Sa tatay ko, yun lang. Ginoong Sullivan, i-lock mo ang mga pinto, kung hindi ako ang magsasabi. Walang lalabas sa kwartong ito. Opo, ma'am. Katulong son. Mula nang umalis ka sa opisina ko, lahat ng nangyari, sabihin mo sa akin ang lahat. Opo, ma'am. Sa una, akala ko, para sa karawan ni Ginoong Ling, kaya ibinigay ko sa kanya ang regalo, at pagkatapos, bitawan mo ako. Dapat lang sayo. Tagapangulo Vance, Ginoong Vance, nasabi ko na po ang lahat ng alam ko. Walang naging pagkakamali. Nagkamali ako sa pag-intindi sa intensyon ninyo, at naging sanhi ng malaking pagkakamali. Pakiusap, parusahan ninyo ako. Katulong son, sabi mo. Pananagutan mo ang sarili mong mga salita, Ginoong Vance. Pasensya na po. Napakalaki ng tiwala sa iyo ng nanay ko, pero nagsabuatan ka sa mag-amang yun. At nagsinungaling ka tungkol sa utos ng nanay ko. Ganito ba ang pag-uugali ng isang tauhan? Ginoong Vance, paumanhin po. Ginoong Vance, paumanhin po. Ginoong Vance, pakiusap. Lumabas ka at magsumite ng resignation mo. Mula ngayon, ipinagbabawal kang makilahok sa anumang negosyo ng Grupo Stellar. Malamang, maghahirap siya habang buhay. Tagapangulo Vance, Ginoong Vance. Salamat po sa inyong kahabagan. Lumabas ka. Tatay, anong nangyayari? Klasikong galaw ng pagbibigay ng sapat na PC. Mga, nakakahabag na maliit na panlilinlang lang. Malamang dahil hindi pa siya nakakatanggap ng pabor mula sa iyo nitong mga nakaraan. Naubusan na siya ng pag-asa. Ginagamit na niya ang anumang panlilinlang na maisip niya. Basura. Ang leopardo, hindi nagbabago ang kanyang balat. Hayaan mo siyang magtanghal. Ang aso, hindi nagbabago ng ugali. Hayaan mo siyang magpanggap. Kayong dalawa. Mahilig talagang manglibre ng cake. Ano? Huwag, tagapangulo. Hindi kami iyon. Connor. Ginoong Ling. Ito. Helen Vance, tama na yan. Ganito na lang. Pumayag akong makipag-date sa'yo. Anong sinabi mo? Huwag kang magtago ng kasiyahan mo, pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, ayoko sa mga babaeng, mapanlin lang. Hindi pa oras mo. Diyan ka lang, at maghintay, tumahimik ka. May tao ba dyan? Patungan niyo sila at papainumin ng cake. Opo, ma'am. Huwag. Ginoong Sullivan, nakakita ka na ba ng asong kumakain ng cake ng nakatayo? Naiintindihan. Huwag, Connor. Sagipin mo ako, Connor. Ginoong Ling, sagipin niyo kami. Helen, inuutusan kita. Naitigil mo ito ngayon din. Kung hindi, hindi na kita, titingnan muli. Connor. Hindi mo pa rin alam kung kanino ka dapat lumuhad. Ginoong Vance, nagkamali kami, Ginoong Vance, palayain niyo kami. Pakiusap. Oo, Ginoong Vance, kasalanan ko. Maling-mali ako. hindi mo alam na nagkamali ka. Alam mo lang, natapos ka na. Hindi. Ginoong Vance, talagang alam naming nagkamali kami. Pakiusap. Helen, hanggang kailan ka maglalaro ng hard to get? Kung magpapatuloy ka nito, huwag kang umasa na patatawarin kita muli. Hoy, bilisan nyo. Hindi ba nyo nakikita na nagugutom na sila?
Huwag. Naiintindihan mo na? Maling kabayo ang sinuportahan nyo. Nagkamali kami. Nagkamali kami, Leo. Nagkamali talaga kami. Baliin ang mga kamay nila, itapon sila, maglabas ng utos ng blacklist. Opo, ma'am. Huwag. Huwag. Ginosto nyo yan. Ngayon, tiisin nyo. Pigilan nyo. Pakiusap, huwag. Kakatapos lang nilang sumipsip sa mag-ama, tingnan mo kung saan sila napunta. Talagang karma. Maling tao ang sinuportahan nila. Tatay, Anong nangyayari? Hindi tama ito. huminahon ka. Tagapangulo siya, pagkatapos ng lahat, ang pag-upa ng ilang Butangero, para mailabas ang galit, ay ganap na normal. Panoorin mo ako. Helen Vance, ikaw ang panalo. Pumapayag akong pakasalan ka. Pipigilan sila. Hoy, Anong ginagawa mo? Umalis ka sa daan. umalis. Ikaw na maliit na walang hiya. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita? Helen Vance. Ang maliit na walang hiyang ito ay walang modo at walang bait. Pagkatapos nating ikasal, ayokong makita siya. Ibigay mo siya sa akin. Ipadala siya sa pinakamalayong lugar na posible. Anong akala mong ginagawa mo? Tita Laura. Ayos lang. Hindi ako sasaktan ni nanay. Oh, tama. Tita, hindi ba't sinabi mo lang na mamumuhunan ka ng 30 milyong dolyar? Gawin mo itong 60 milyong dolyar. Tatay, ikaw. Assistant Sullivan, pumunta ka't kalkulahin ang halaga ng mga bagay na sinira ng pamilyang Ling. Ibigay mo sa akin ang kabuuan. Naiintindihan. Helen Vance, nang ahas kang paluin ako? Ayaw mo nang pakasalan ako? Tama ba? Tagapangulo Vance, Ginoong Vance, tapos na ang pagkalkula. Mayroong Ming Dynasty, Blue and White Cloud and Dragon Pattern Artifact. Ang mga antigong ganyan ay hindi na mabibili pa. Tungkol naman sa iba, malaki rin ang kabuang halaga. Kahit mawalan sila ng buong yaman, hindi nila ito mababayaran. Kung tayo ang maghahabla, siguradong sila ay ikukulong habang buhay. Victor. Bilis, magmakaawa ka kay Tagapangulo Vance, kung hindi dahil sa inyo ni Connor, na pinasaya kami at pinagawa ng gusto namin, hindi sana kami nakasira ng napakaraming bagay. Eksakto. Talagang hindi ninyo sila pwedeng paiyuhan kami. Kung kami ay mahuli dahil sa inyong dalawa, pag-uwi namin, wala nang lugar para sa inyo. Victor. Ayaw mo namang ang mga magulang mo ay pag-usapan sa likod nila habang buhay. O itakwil ka, di ba? Helen Vance, may sasabihin ako sa'yo. Itigil mo na itong kakaibang panliligaw. Kung hindi, mawawala ako. Helen, nakikita mo, seryoso ang tatay ko. Gusto mo lang maging madras ako, di ba? Ngayon nakuha mo na ang gusto mo. Bakit ka pa naglalaro? Mukhang kayo ang hindi nakakaintindi ng sitwasyon. Ang piging ng kaarawan na ito ay inihanda ng nanay ko para sa akin. Tama. Ang piging ng kaarawan na ito ay inihanda lamang para sa anak ko. Sino ba talaga ang akala ninyo? At saka, ang mga bagay na iyon ay para sa panganay na anak ng pamilya Vance. Malinaw na nakasulat ang buong pangalan ng anak ko. Ano? Tatay, Hindi tama ito. Wala ang mga pangalan namin dito. Hindi ito posible. Helen Vance, ikaw, nagpapakipot ka pa rin. Luma na yung teknik na yan, sawa na ako. talagang hindi ka aamin ng pagkatalo hanggat hindi mo ito nakikita ng harapan. Assistant Sullivan, iyuhan mo ang pamilyang Ling. Gusto ko sila, mabulok sa bilangguan habang buhay. Dalhin mo sila. Victor, hindi mo pwedeng gawin ito. Victor, iligtas mo kami. Victor, Helen, Inilagay mo ako sa kahihiyan. at ikaw ang pumipigil sa akin. Gusto mo lang, ako'y magpakumbaba sa harap mo. Sa harap ng lahat, yan ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ngayon, ako ang magiging taong hindi mo kailanman makukuha sa buong buhay mo. Tapos na kami sa mga laro niya. Uwi na tayo. Halika. Umalis ka, maliit na walang hiya. Ano ba, bakit mo hinaharangan ang daan? Sinabi ko, lumayas ka sa harap ko. Aray! array. Ginoong Ling, Tatay. okay lang ba kayo? Helen, binibigyan ko ng huling pagkakataon. Kung mahal mo pa ako, alisin mo ang maliit na walang hiya. Leo Vance, sabihin mo sa kanyang lumayas. Ang pagpapaimbabaw sa anak ko, hindi gagana. Ginang Vance. Anak,
Anong lakas mong suntok ang anak ko? Susuntok ko rin ang anak mo. Maliit na walang hiya. Sinuntok pa ako niyan. Ay naku. Ay naku, mukhang wala talagang magagawa ang tatay ko para mapigilan ang matandang sipsip na yan. Talagang hindi. Kailangan kong mag-isip ng paraan para iligtas ang sarili ko. Ginoong Sullivan. Ang kasuutang ito ay sa anak ko. Habarin mo sa kanya ngayon din. Opo, ma'am. Anong ginagawa ninyo? Huwag niyo pong habarin. Anong ginagawa ninyo? Wala na bang batas? Bitiwan niyo ako ngayon din. Huwag niyo pong habarin. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo pong hubarin, pakiusap. Anong nangyayari dito? Ay, nako, sayang naman. Ito ang obra maestra ng isang maestro. Itapon mo yan. Anak. Tatay. Kailangan mong humingi ng tawad kay Helen. Ang babaeng yon, palaging nadadali ng mga panloloko mo. Sige na, bilisan mo. Sige na. Hay, bumalik sa kin. Nagpanggap lang ako ng konti para magpakahirap hanapin. At hindi mo man lang ako binigyan ng paraan para makaalis. Magpakasal na tayo. Magpakasal. Kayong dalawa. Ang hamiya sa anak ko, ang mga nasa likod ng lahat ng ito. Leo, paano mo balak asikasuhin sila? Pigilan ninyo sila. Ano ba ang ginagawa mo? Leo. Ako ay, inaasikaso lang kita. Magkakamag-anak tayo. Sinusubukan lang kitang patatagin ng kaunti. Hindi mo naman kailangang seryosohin ng ganoon. Teka lang, pare. Leo, malaking pagkakamali lang ang lahat ito. Isang ganap na pagkakamali. Tita Laura, tayo ang bahala. Sa matandang ito. Sa iyo siya. Walang problema. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ano ba ang nangyayari? Huwag mo akong sasaktan. Ang sampal na ito ay para kay Tita Laura. Ang sampal na ito ay para sa nanay ko. Ang paraan ng paglalaro mo sa kanya, tinalikuran mo ang tiwala niya. Ang sampal na ito ay para sa tatay ko. Ilang taon nang wala ang tatay ko. At may lakas ka pa ng loob na insultuhan siya ng ganoon. At ang sampal na ito ay para sa akin. Nang saktan mo ako, dapat alam mo na, darating ang araw na ito. May tao ba dyan? Bigyan ninyo ng cake ang dalawang ginoong ito. Pagkatapos ng lahat, dumalo sila sa piging ng kaarawan ng anak ko. Hindi natin pwedeng hayaan silang magutom. Opo, ma'am. Hindi kakain. May diabetes ako. Walang cake para sa akin. Dalhin mo ang cake. Huwag kang magutom sa daan. Iyan ang aking anak, Assistant Sullivan. Pumunta ka tingnan ang surveillance. Sino mang nambuli sa anak ko, ay ET blacklist. Opo, ma'am. Ginoong Vance, makiusap kayo kay Tagapangulo Vance para sa amin. Hayaan nyo na lang kaming umalis. Tagapangulo Vance, nagkamali kami. Huwag nyo kaming i-blacklist. At, ang dalawang ito, itapon nyo sa bansang walang batas na iyon. Huwag. Huwag niyo akong itapon. Si Victor ang may kasalanan. Siya ang nag-utos sa akin. Pakiusap, huwag niyo akong itapon. Huwag niyo akong ipadala sa bansang walang batas na yon. Maliit na walang hiya. Ako ang iyong ama, at pagkatapos kong iwanan sa iyo ang iyong brief. Iyay, kung hindi ka sana naging pakitang tao, at nagpapanggap na mataas at makapangyarihan. Sana ba ay hindi tayo? Napunta sa ganito. Maliit na walang hiya. Ako yon. Pakawalan mo ako. Papatayin ko siya. Leo, si Victor Ling ang may pakana ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Pakiusap, pakawalan niyo ako. Huwag niyo akong itapon sa squatters area. Siya na lang ang itapon niyo. Marunong siyang sumunod sa utos. Pwede pang ibenta yan. Hindi ako pwedeng pumunta doon, hindi. Bastardo ka. Hulihin siya. Narinig ko, yung mga tao doon, walang pakialam kung lalaki ka o babae. Kahit sa tambucho, papatusok yan. Sa itsura niya, doon. Sigurado ako. Karapat dapat sa kanya yan. Connor, tanungin mo ang sarili mo. Sinubukan ko bang saktan ka kahit minsan? Pero ikaw, sa bawat pagkakataon, inilagay mo ako sa kahihiyan. Helen, nakikiusap ako, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pakiusap, pumayag ka na. Helen, Pakiusap, huwag mo akong ipadala doon. Lahat ng ito, lahat. Ideya yan ang bastardo si Victor Ling. Pinilit niya ako, magiging pulubi na lang ako, gagawin ko. Basta huwag lang ako itapon doon. Ang Helen Vance noon ay bulag. Naakit siya sa isang tulad mo. Isang walang pusong halimaw. Pero ang Helen Vance ngayon, gusto lang maging ina ni Leo. Guardia. Dalhin niyo sila. Ma'am, awa nyo.
Ngayon, ang mga kontrabida ay nakatanggap na ng nararapat sa kanila. Sunod, may isa pang bagay na kailangan kong ipahayag tungkol ito sa tagapagmana ng Grupo Stellar. Ginoong Sullivan. Una, samahan mo ang anak ko sa lounge para magpalit at saka, palinisin mo ito. Opo, tagapangulo. Sumama ka sa akin. Sasama ako sa iyo. Tara na. Sandali lang po, mga kasama, kapag nakapagpalit na siya, ako na ang mag-a-announce. Leo, sa buhay na ito, hindi ka na muling pahihirapan ng nanay mo. Salamat sa inyong paghihintay. Ngayon, i-aanunsyo ko na, ang tagapagmana ng ating Grupo Stellar, ang taong iyon, ay ang aking anak, si Leo Vance. Napakagaling. Ginoong Vance, nagbunga na rin ang lahat ng iyong paghihirap. Ginoong Vance, napakabata pa't matagumpay na. Ginoong Vance, ang galing. Tayo'y magtayo ng ating mga baso, para sa Grupo Stellar, at sa tanging tunay na tagapagmana nito, mabuhay. Helen, may head injury pa si Leo. Ngayong nai-anunsyo mo na, dalhin natin siya sa ospital. Ang lahat ng gastos para sa event na ito, sagot ng Grupo Stellar, magsaya sa pagkain at inumin. Sige. Nanay, sinabi ko sa'yo, wala akong problema. Ako ay totally fine. Huwag kang magpanggap na matalino. Malubha ang injury sa forehead mo, at sinasabi mo na wala yun. Dito. Salamat, Tita Laura. Leo, Laura, may something sa company. Kailangan kong tumawag. Sige. Nanay, sige lang. Tita Laura, ngayon dapat mong paniwalaan. Ang nanay ko talaga ay bumalik. Masasabi ko lang na may improvement. Hindi natin lubos na mapagkakatiwalaan siya. Ay nako. Anong nagmamadali? Tita Laura, magiging biyenan kong babae, ay nasa ospital pa rin. Kailangan kong dalhan siya ng pagkain. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Para sa mga bagay na ganito, ipaubaya mo na lang sa mga tauhan ng nanay mo, ang pag-asikaso. Hindi, Tita Laura, medyo mabusisi ang ina ni Chloe. Hindi ko siya dapat bigyan ng dahilan para mag-alala, tungkol sa pagtiwala sa akin ng kanyang anak na babae. Nang ganoon na lang, dapat akong pumunta mismo. Oo. Tama, Tita Laura, kapag nakabalik na ang nanay ko, sabihin mo sa kanya na huwag mag-alala. Aalis na ako. Hoy, dahan-dahan lang. Nasaan si Leo? Nagdala siya ng pagkain para sa kanyang biyenan. Biyenan, HMM. Kung ganun, dapat ay maghanda na ako ng mga regalo sa kasal ni Leo. Assistant Sullivan, maghanap ka ng isang tao para sa akin. Tama. Maghanda ka ng isang vilya para sa akin, at ihanda mo rin ang kontrata ng aming kumpanya, para sa kanya. MMHMM. Walang problema. Ang bait mo naman sa iyong magiging manugang na babae. Ano, wala yan. Basta't mabuti ang trato niya kay Leo. Kahit anong gusto niya, ibibigay ko sa kanya. Pero kung masama ang trato niya sa kanya, Ang lalaking mangangabayo, napakalakas at matipuno. Bigyan mo ako ng lalaking makakapag-alaga sa akin magdamag. Ma'am, pasensya na po talaga. May nangyari ngayon. Ano ba ng problema mo? Ngayon ka pa dumating, gusto mo ba akong patayin sa gutom? Ma'am, may nangyari talaga. Ngayon, kaya naantala ako. Tama na. Ayokong makinig sa mga dahilan mong walang kwenta. Hoy, gusto mo bang hindi ako gumaling? Bilisan mo at pakainin mo na ako ngayon. May sasabihin ako sa'yo. Niligawan mo ang anak ko. Hindi mo siya kaya. Alam mo ba yan? Kung hindi mo ako aalagaan ng maayos, tapos na ang lahat sa inyong dalawa. Ma'am, ako at si Chloe. Nagmamahalan talaga. Ang kasal namin ay dapat. Tumahimik ka. Ang kasal ninyo. Ako ang masusunod. Minor surgery lang. Appendectomy. Pwede na sana siyang ma-discharge noon pa. Pero pinipilit niya yung lalaki na araw-araw pumunta para alagaan siya. Anong klaseng tao yun? Totoo nga.
Narinig ko na, lahat ng hospital bills niya, binayaran mismo ng lalaking yun. At hindi pa siya nagreklamo kahit minsan. Mabait din yung lalaki. Sa anak niya, di ba? Ang swerte-swerte niya. Saan ka pa makakahanap ng ganoong lalaki? Yung babae, wala siyang alam sa swerte niya. Ano naman kung inaalagaan niya ako? Dapat lang yun sa kanya. Espesyal ang anak ko. Napaka-high class. Dapat magpasalamat na lang siya na nakikipag-date siya rito. Naiintindihan mo. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Nakakainis. Anyway. Ano ang tinitingin-tingin mo? Nagtapos ang anak ko sa isang top university with honors. At ngayon, manager siya sa Grupo Stellar. Ekotibo ang posisyon niya. Isang tambay na tulad mo. Gustong pakasalan siya. Makinig ka sa akin. Kung wala kang isang dote na mahigit $100,000, isang marangyang kotse, at isang mansyon sa sentro ng bayan, kalimutan mo na iyan. Naririnig mo ba ako? Ma'am, talagang pinahahalagahan ko ang relasyon natin. Kami ni Chloe ay nagmamahala na ng 5 taon. Tumahimik ka. Wala kang pera, wala kang kayamanan, tapos magsasalita ka sa akin tungkol sa pagpapahalaga? Magkano ba ang halaga ng pagpapahalaga? Wala talaga. Kumain ka na lang, pwede ba? Ma'am, subukan niyo po. Ano to? Gusto mo ba akong lasunin? Ano ba to? Ito ang ipapakain mo sa akin. Ma'am, galing lang po yan sa cafeteria ng ospital. Okay lang naman siguro yan. Pagkain sa cafeteria? Pagkain sa cafeteria? Ito ba ang karapat-dapat sa akin? Nanay. Anak ko, ano nang nangyayari dito? Tamang-tama ang dating mo. Tingnan mo ito. Anong klaseng, walang kwentang, boyfriend ito. Sinusamantala niya ako, ang nanay mo, habang ako'y mahina. At hirap na hirap huminga. Pinapakain niya ako ng napakasamang pagkain. Minumura pa ako. Sinasabing may sira ang dila ko. Chloe, hindi yun ang sinabi ng nanay mo. Tumahimik ka. Leo, nanay ko siya. Bakit siya magsisinungaling tungkol sa'yo? At saka, dahil ikaw ang nagpumilit na mag-alaga sa nanay ko. Mag-effort ka naman. Hindi siya magbibintang sa'yo ng walang dahilan. O maghahanap ng butas mo. Kung wala namang rason. Chloe, sa lahat ng mga araw na nasa ospital ang nanay mo, ako ang nagbayad ng mga bill. Ako ang nagdala ng pagkain. At ako pa nga ang kasama niya palagi. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, mahal, ganito siya araw-araw. Nagpapanggap lang yan. Sobra ang pagpapanggap para bang napakahirap ng ginagawa. Chloe, alam mo namang, hindi ko gagawin ang ganun. Sa nanay mo. Kahit ano pa ang mangyari, ngayon, kailangan mong humingi ng tawad sa nanay ko. Chloe, puro ka na lang sisi sa akin. Nakalimutan mo pa nga ang birthday ko, di ba? At ilang araw lang ang nakalipas. Ang nangyari sa banquet hall, hindi mo man lang tinanong. At yung tama ng ulo ko, nagpakita ka ba ng pag-aalala? Kahit na ganun. Inaalala ko pa rin kung kumain na ba, ang nanay mo. Hinayla ko ang sarili ko mula sa pagkakasakit para lang magdala ng pagkain para sa kanya. Mengran, may masamang kutob. Ako, ibig kong sabihin, Leo, bakit siya natagal? Malamang hindi siya agad makakabalik. Oh, sige na, mag-relax ka lang. Magiging ayos lang siya. Pero, kung nag-aalala ka ng ganyan sa kanya, bakit hindi na lang tayo pumunta para bisitahin siya at makilala ang kanyang kasintahan? Assistant Sullivan, maghanap ka ng lugar para sa akin. Aba. Ngayon naiintindihan ko na. Kaarawan mo ngayon, kaya nasa labas ka at nagdiriwang. Iniwan mo lang ang iyong matandang ina dito. At pinagugutom hanggang mamatay, pinapakain ako ng nakakadiring pagkain. Sinasadya mo ito, sinusubukan mong magkasakit ako. Ikaw, Huwag mo akong tawaging ikaw. Tumahimik ka. Anak, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Narinig mo ba siya? Isang kaarawan. Inimbita ka ba niya? Hindi ka niya inimbitahan. At ang bulwagang piging ng kaarawan na iyon. At sa bulwagang piging na iyon, alam mo kung sino ang nandoon? Lahat iyon ng mga babaeng hinahabol niya. Isang grupo ng mga maliit na malandi. hello, Chloe, hindi yun ang sinabi niya. Tumahimik ka. Sobrang disappointed ako sa iyo. Leo, gaano karaming babae ang nililigawan mo? Sa labas, ano nang meron sa paghahanda ng piging ng kaarawan? Ni mukha mo nga, parang, hindi mo kayang makaipon ng 70 dolyar. Sino ang nagpupondo ng party? Magsalita ka. Ano nga? Mabuti. Chloe, tapos na tayo. Ano nang sinabi mo? Tayo ay nagbe-break up. Hindi. Ikaw. Bumalik ka rito. Break up. Sino ka ba talaga? Pulubi ka. Hindi mo pwedeng i-dump siya. Makinig ka. Kung may mag-dump,
Ang anak ko ang gagawa. Hayaan mong linawin ko ito. Sa totoo lang, matagal na naming gustong iwanan ka. Sa ngayon, kami ay nagkikita ng isang direktor mula sa subsidiary ng grupo, si Ginoong Wallace. Pero ito ang totoo. Ang anak ko nagwaldas ng 5 taon ng buhay niya. Sa loser na tulad mo, may utang ka sa amin na kabayaran. 70,000 dolyar. May utang ka sa amin. Bayaran mo. 70,000 dolyar. Sige, Chloe, lokohan lang pala ang lahat ng ito, yung mga party na yon, at mga hindi pagkakaunawaan, ay dahilan lang pala, hindi ba? Tingnan mo. 5 na taon na tayong magkasama. Si nanay, may punto naman siya. Ayokong abusuhin ka. Ito ang usapan. Bigyan mo ako ng 15,000 dolyar. At bumili ka ng supplements para kay nanay. Tapos quits na tayo. Naku, anak ko. Masyado kang mabait para sa sarili mo. Makinig ka. Dahil napakabait ng anak ko. Babawasan ko na lang para sa'yo. 35,000 dolyar. Wala nang bawas. Sa lahat ng taon, wala akong kinuhang, kahit sentimo sa inyong dalawa. Sa totoo lang, habang tayo'y nagde-date, ako ang sumasagot sa lahat ng gastos. Tama na. Ayokong mag-aksaya pa ng oras. Sa inyo, huwag mo na akong kontakan kailanman. Sinong nagsabing pwede kang umalis? Hoy, ikaw. Hindi naman. Leo, talagang bulag ako. 5 taon tayong nag-date, tapos hinampas mo pa ang isang matanda. Nanay ko siya. Chloe, kung bulag ka, magpatingin ka. Hindi mo ba siya nakita na nahulog sa sarili niya? Ikaw. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya. Ang bank card, may pera ka nga, pero nagtatangka kang umalis dito. Anak, may utang siya sa iyo. Oh, sige na. Tingnan mo, tama na yan. Ang binatang iyan, napakabuti sa'yo. At binubugbog mo pa siya ng ganito. Wala ka bang konsensya? Makinig ka. Matandang walang silbi. Hindi ka ba natatakot na mahati ang tahi mo? Kung magpapatuloy kang magsalita, mag-ingat ka. Gugulpihin kita nang hindi ka makakabangon. Tama yan. Oh, aking. Anak, tingnan mo iyan agad. Magkano ang laman? Oh, nanay. Payroll card niya ito. Wala kahit 70 dolyar ang laman. Ibalik mo sa kanya. Oh, Diyos ko. Ganito kang mahirap. Ikaw. Sa lahat ng meron ka, hindi ka makapag-ipon kahit 70 dolyar. Napakahirap mo. At gusto mo pa ring makipag-date sa anak ko. Ang anak ko na nakipag-date sa iyo nitong 5 taon ay wala nang iba kundi isang kahihiyan sa buhay niya. Hoy, ibigay mo. Akin ang pulseres na may kwintas. Antigo siguro ang pulseras na ito. Well, parang may halaga ito. Sinabi ko sa iyo sa huling pagkakataon. Isuko mo. O huwag mong pilitin ang kamay ko. Nanay, walang halaga ang bagay na iyan. Nakuha niya iyon sa isang store sa kalye. Mga buto ng budhi lang ang mga iyon na nakita niya. Nabalak niyang pakinisin. Para sa nanay niya, ibigay mo lang sa kanya. Basura mula sa store sa kalye. Ay, nakakadiri. Anong malas? Nagkukuha ka ng basura na ganito. Umalis ka at huwag kang muling magpakita sa harap ng anak ko at sa akin. Diyos ko, tingnan mo. Ano ng problema ng tingin mo? Huwag mong subukang takutin ang nanay ko. Kapag ginawa mo yan, hindi lang ito tungkol sa 15,000 dolyar. Naririnig mo ba ako? Chloe, kayong dalawa. Ay wala kundi mga daga sa imbornal. Nakakadiri. Ikaw. Flo, tingnan mo ito. Naku naman. Chloe, may sasabihin ako sa'yo. Magsisisi ka sa ginawa mo. Kahit ang iyong sugar daddy, hindi kayang protektahan ka. Hindi ako mapoprotektahan? Tumingin ka sa sarili mo ang dukha at kahabag-habag. Bakit ako magsisisi? Ang nanay ko ay, Nanay mo. At sino ba naman ang nanay mo? Eksakto. Ang anak ko, siya ay isang ekotibo. Ano nang kapal ng mukha mong pagbantaan siya? Ano ka ba? Hindi mo ba alam ang lugar mo? Dumating na ang mga regalo. Para kay Ginang Gyu, isang villa sa Riverside, isang luxury car, mula sa isang top luxury brand, isang set ng high-end custom na alahas, at panghuli, isang globally limited edition na gown. Binibining Gyu. Maaari ko bang itanong kung sino si Binibining Gyu? Ito ay isang tanda ng pasasalamat mula sa aming CA. Para kay Binibining Gyu. Tumayo ka. Ay naku. Anak. Mayaman na tayo. Ginoong Wallace ang nagpadala ng mga ito, tama? Nanay, lahat ng mga ito ay galing sa Ginoong Wallace. Pinadeliver niya ang mga ito. Kapag nakasal ako sa Ginoong Wallace, tayo ang magiging pinakamataas sa mundo. Kapag nangyari iyon, ang mga kamag-anak natin ay kailangang magyuko para lang makausap tayo. ha, Ang anak ko ang pinakamagaling.
ang mga langit sa taas ay nagbukas na ng kanilang mga mata. Nagpadala siya ng napakaraming regalo sa iyo. Ang Ginoong Wallace, talagang gusto niya ang iyo. Huwag kang mag-alala, nanay. Sa tingin ko, ang Ginoong Wallace, may magandang mata siya para sa talento. Alam niya na ang anak ko ay napakahusay. Para maging asawa niya, masyado pa siyang maganda para sa kanya. Hoy, sino ang nasa kwarto kanina na nagsasabi, magsisisi ka sa ito. Hintayin mo lang makita mo sino ang nanay ko. Ang nanay ko ay paparating na. Ako, hoy, nandito na ba ang nanay mo? Chloe, pagsisisihan mo ito sa isang anak mong babae na malandi at maluwag. Sa lalong madaling panahon, sinong matinong tao ang magpapakasal sa kanya? Ikaw, sabihin mo ulit, subukan mo. Nanay, Diyos ko, ang sakit ng puwit ko. Nanay. Leo, lalaki ka ba talaga? Alam mo ba kung ano na ang estado ko ngayon? At ano namang estado yon? Wala nang saysay kung ikay nagpakita lang ng respeto sa nanay ko at humingi ng tapat na paumanhin. Baka sakaling handa ako, nabigyan ka ng isa pang pagkakataon. Pero ngayon, imposible na. Huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanya. Ang anak ko ay may isang ginintuang kapalaran. Ikaw ay may isang makalupang kapalaran. Probinsyano, paano ka magiging karapat-dapat sa anak ko? Ikaw, Ang anak mo, ang hindi karapat-dapat sa anak ko. anak mo yan. Hindi siya karapat-dapat para sa anak ko. Nanay, Tita Laura, anong ginagawa ninyo dito? Leo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Helen, Si Chloe ang nagtaksil sa akin. Ikaw pala ang nanay niya. At itong anak mo, galing sa hamak na pinagmulan. Hindi marunong maglingkod sa mga nakahihigit sa kanya. Kaya ngayon, kailangan kong magpakababa at turuan siya ng magandang asal. Huwag mo nang banggitin yon. Assistant Sullivan, siguraduhing maayos ang pasasalamat sa kanya. Naku, sabi ko nga, huwag nang magpakapormal. Talagang walang anuman. Leo, Mag-aral ka sa nanay mo. Pagdating sa pagiging desente, kailangan mo ng magandang pakikitungo. Koneksyon. Teka lang. Ikaw. Anong lakas ng loob mong saktan ang nanay ko? Ikaw ang susunod. oo, ang galing. Mabuti, perpekto, nanay. Mabait talaga tong lalaking ito. Ano ako pa niya ako, at marami siyang sinabing maganda para sa akin. Ang problema lang, yung mag-ina, pinagbantaan ako. Salamat. Lahat ng gastos mo sa ospital. Ako ang sisigot. Hindi. Ako, mahina ang katawan ko. Hindi ko naman talaga natulungan ang anak mo. Ngayon, buti na lang dumating ka agad. HMP, si Leo namin. Napakabait na bata. Tapos ganito ang trato nyo sa kanya. Wala ba kayong hiya? Leo, pasensya na. Huli na ang dating ko. Kung sumama sana ako, sa iyo. Hindi ka sana, nasaktan ng ganito. Okay lang yan, nanay. Kaya ko sila. Ayoko lang talaga. Makipag-away sa matandang bruha at sa bruhang yun. Nakakadiri sila. Ikaw, Ang aming Leo, tunay na nagmamahal sa'yo, sa loob ng 5 buong taon. Tapos gagantihan mo siya ng ganito, wala ka bang konsensya? pagtataksil, isang walang kwentang lalaki lang siya. Pagkatapos ng 5 taon, hindi pa rin niya kayang mag-ipon ng dissenting dote. Ano sa tingin niya, pakakasalan niya ako? Eksakto, kung gusto mong magpakasal, ipakita mo ang pera. Pag-usapan ang pera, wala ka nang masabi, ano? Napakadukha niya. Nakikita mo ba ang tambak ng mga regalo? Sa likod, galing yan sa direktor ng subsidyaryo ng Grupo Stellar. Si Ginoong Wallace, ipinadala niya yon para lang makuha ang aming pabor. Kaya ba niyang gawin yon? Mga dukha kayong walang kwenta. Ang subsidyaryo ng Grupo Stellar. Alam mo ba kung sino ang taong ito sa tabi namin? Wala kaming pakialam kung sino ka. Kung sino siya, hindi importante. Ang importante, kayong mga dukha ay hindi kayang magbayad ng dote. Naiinggit ka lang, di ba? Huwag niyo nang ipahiya ang sarili niyo sa pag-aalok ng mumurahing regalo niyo. Nakakawa. Ano nang ginagawa mo? Ano nang ginagawa mo? Ikaw. Nanay. Huwag. Ikaw. Ano nang ginagawa mo? Huwag. Ibalik mo. Ano nang ginagawa mo? Huwag. Bakit mo itinapon lahat? Nanay, tingnan mo ito. Tulong. May saklolo, inggit lang ang mga hampas lupang to sa atin. Akala nila ang anak natin ay may karelasyong mayaman, kaya nila ginulo ang lugar natin. Sandali.
Ang kapal ng mukha mong basagin. Ang mga regalo mula kay Ginoong Wallace. Gusto mo bang mamatay? Assistant Sullivan. Sabihin mo sa kanya kung kanino talaga galing ang mga regalong ito. Tingnan mong mabuti, lahat ng mga regalong ito ay mula sa aming tagapangulo Vance. Para sa kanyang magiging manugang na babae, isang maliit na regalo lang bilang pagtanggap. Pakiusap. Eto, huwag mo akong lolokohin. Hindi ninyo kayang bilhin ang mga gamit na ito. Anak, huwag kang matakot. Mga peke yan. Tawagan mo si Ginoong Wallace ngayon din. Magreklamo ka sa kanya. Tawagan mo siya. Hello, Ginoong Wallace. May kapal ka pa ng mukha para tumawag sa akin? Alam mo ba, sinira mo ako ng tuluyan. Puta, naglabas na ang grupo, ng utos ng blacklist sa'yo. Tapos ka na. Ano? Dahil naman tayo'y nagtalik ng ilang beses. Mag-isip kang mabuti kung sino ang nagalit mo. Lahat ng gamit mo ay itinapon ko na. Huwag mo na akong kontaken. Mahal. Ano nang nangyari sa iyo? Huwag mo akong takutin, mahal. Slow, ano nang nangyari? Nanay, itinakwil ako ng grupo. At iniwan ako ni Ginoong Wallace. Ano? Anong blacklist? Hindi. Nanay. Diyos ko, huwag mo akong takutin ng ganyan. Ano nang nangyayari? Ikaw. Sino ka talaga? Ang babae na nakikita mo sa harap mo ay ang tagapangulo ng grupo Stellar, Helen, at ang Leo ay ang tagapagmana ng grupo Stellar. Leo. Nagsisinungaling siya sa akin, di ba? Paano posible yon? Hindi. Hindi possible yon. Kung ang tagapangulo Vance ang iyong ina. Bakit? Namumuhay ka ng napakahirap. Nagkamali ako noon dahil hindi ko inalagaan ng maayos ang Leo. Pero sa kabutihang palad, binigyan ako ng langit ng pagkakataong itama ang lahat. Ginoong Sullivan. Ang pagkain na nakuha ng Leo noong nasaktan siya ay hindi dapat masayang. Ano ang palagay mo? Tama ka, tagapangulo. Hindi. Huwag kang gumalaw. Huwag kang lumapit. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang gumalaw. Tulong. Nang aapi sa matandang babae. Pumatay. Pang-aabuso sa matatanda. Pagpatay. Ang reputasyon ng mga matanda ay lubusang sinira ng malupit at mabagsik na mga matandang bruha na tulad mo. Ang lahat ng mga bagay na ipinagmamalaki mo ay regalo mula sa ina ni Leo. At tungkol dyan, si Ginoong Wallace, na akala mo ay kahanga-hanga, ay isa lamang sa... Teka, hindi sa ina ni Leo. Malapit na siyang maging isa sa mga tauhan ni Leo. Leo, pakiusap, kailangan mo akong iligtas. Hindi ako maaaring ma-blacklist. Magkasama tayo sa loob ng 5 taon. Pakiusap, tulungan mo ako. Sayang, mahal. Ang napakalaking kayamanang ito ay sobra lang para sa iyo. Hindi. Leo, maniwala ka sa akin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, sa pagitan ni Ginoong Wallace at sa akin. Wala talagang nangyayari. Lubos kaming inosente. Maniwala ka sa akin. Umalis ka sa akin. Huwag mong dudumihan ang aking mga kamay. Leo, mahal mo pa rin ako, di ba? Pangako ko. Kahit anong gusto mong gawin ko, gagawin ko. TSK. Chloe, kahit konting dignidad naman. Mula nang ipagkanulo mo ako, tapos na ang lahat sa atin. Ako. Leo, alam mo namang di ako maganda ang pakiramdam. Nitong mga nakaraang araw. At hindi maayos ang isip ko. Tingnan mo, mula pa sa simula, palagi kong inisip na magiging mabuting, manugang na lalaki ka. Talagang, bulag at tanga ka. Itatapon mo ang ganoong klaseng manugang. Anong problema mo? Katarantaduhan, umalis ka dyan. Leo, tingnan mo. Ikaw at si Chloe, 5 taon na kayong magkasama. Matagal na iyon. Paano mo basta-basta puputulin? Nang walang pangalawang pagkakataon? Nanay, uwi na tayo. Sige, uwi na tayo. Hindi ba't biro lang yon? Hindi, nagbibiro lang. Leo, hintayin mo ako. Leo, huwag ka munang umalis. Diyos ko, ano nang ginagawa mo dyan na nakatayo lang? Sundan mo ang ating gintong itik. Ano bang dapat kong gawin? Kung hindi dahil sa'yo, na nanggulo, na pinakilala ako kay Ginoong Wallace, at pinag-date kami. Magkakaganito kaya kami ni Leo. Ngayon, slow. Ang lakas ng loob mong sumigaw sa akin.
Nagpakahirap ako para mapalaki ka, tapos ngayon sisigawan mo ako. Ako ang nag-ayos noon. Sinabi ko lang na makipagkita ka, hindi na makipagtalik ka. Tumahimik ka. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang iniisip mo, ang gusto mo lang ay para ako'y magpakasal sa mayaman, para mabayaran mo ang kasal ng kapatid ko. Hayaan mong linawin ko ito. Huwag kang magpakita sa harap ko muli. Ayokong makita ka kailanman. Pasaway ka. Tumahimik ka. Umalis ka sa harap ko. Bumalik ka rito. Hoy! Bumalik ka rito. Ano ba ang nagawa ko para karapat-dapat ako rito? Na magkaroon ng walang utang na loob na anak na babae. Karapat-dapat sa'yo yan. Umalis ka na, walang magbabayad ng mga bayarin mo, hindi ka papanatilihin ng ospital, HMP. Baliw na babae ka. Nawala na sa sarili yan. Kumain ka. Sabi ko, kumain ka. Sirain. Ang tagapangulo ng Grupo Stellar, si Helen Vance, nagwagi sa distrito ng pananalapi sa loob lamang ng 1 taon, at nakamit ang titulong Diyos ng pamumuhunan. Pinamunuan niya ang Grupo Stellar, patungo sa pandaigdigang entablado, at naabot ang rurok ng tagumpay. Bilang isang muling isinilang, alam ko ng eksakto kung saan patungo ang merkado. Gamit ang agwat ng impormasyon, nakamit ko ang isang bagay na hindi ko nagawa sa nakaraang buhay ko. Leo, ang imperyo ng negosyo na itinayo ko para sa iyo ay maaaring maging pinakamalakas mong suporta. Magbibigay ito sa iyo ng lakas ng loob na gawin ang anumang gusto mong gawin. Ma'am, narito ang listahan ng mga tao na naghahanap ng pakikipagtulungan sa atin. Maari mong tingnan ito kapag may oras ka. Sige. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Mismo ako. Kamusta na si Leo nitong mga nakaraang araw? Alam ko na, parang siya ay nagiging voluntaryo nitong mga nakaraang araw. Kung mismo siya ng sobra, bakit hindi mo tawagan lang siya, imbes na pumunta rito para hanapin siya? Voluntaryo. HMM. Hindi ba siya nagtayo ng sariling negosyo? Oo, nagtayo siya. Noong nakaraang linggo, nanalo pa siya ng pambansang gawad sa pagnenegosyo. Pero, parang ang kumpanya nila ay sinusubukang magtayo ng magandang imahen sa publiko. Kaya sumasali sila sa ilang mga charity event. Sa totoo lang, maaari sana silang magpadala lang ng mga empleyado. Pero kilala mo si Leo. Sa mga bagay na ganito, siya mismo ang gustong gumawa, voluntaryo. Tama. Hoy, Helen. Ikaw. Talagang hindi ka na magpapakasal ulit. Hindi. Dati akong naiisip, nasa buhay. Kailangan mo ng konting romance para maging masaya. Pero ngayon na-realize ko, ang lahat ng mga tinatawag na paghahangad sa romance ay walang kasing halaga nang marinig si Leo na tawag ako ng nanay. Iyon ang tunay na mahalaga. Hindi ako makapag-isip ng tama noon. Sa mga taong hindi karapat-dapat, nasayang ang masyadong panahon. At si Leo ay nagdusa dahil dito. Ngayon, gusto ko lang bumawi sa lahat ng utang ko sa kanya. Paano ko maaalala ang nararamdaman ng ibang tao? Dahil na mismo siya, tatawagan ko siya. Sige. Leo, halika, uminom ka ng tubig. Huwag mo akong intindihin, medyo marumi ako. Kakabili ko lang ito sa supermarket. Walang anuman. Salamat. Ngayon, mga batang kasing buti ni Leo ay mahirap makahanap. Tama iyan, mga batang kasing edad ni Leo, na nagvo-volunteer pa rin, marumi ang trabaho at walang bayad. Tama ka. Hello, Nanay. Leo, namimiss ka talaga ng tita Laura mo. Pumunta siya dito para hanapin ka. Kaya kailan ka babalik? Mga 1 oras pa, sa tingin ko. Pero halos tapos na ako sa paglilinis. Sige. Uuwi ako pagkatapos kong maglinis. O sige. Ginoong Johnson. Tingnan mo, ano ang sinabi ni Tagapangulo Vance? Ginoong Shaw. Ang mga dokumento ay na-deliver ni Assistant Sullivan sa opisina ni Tagapangulo Vance. Para sa kumpanya mo, nailagay ko na ang file nito sa pinakatuktok ng file. Ngayon, ang natitira lang ay ang paghintay sa review ni Tagapangulo Vance. Ginoong Johnson, ang kumpanya ko ay nasa bingit na ng bankruptcy. Ang tanging makakatulong sa akin ay si Tagapangulo Vance.
Maaari mong sabihin sa akin, ano ang pinakagusto ni Tagapangulo Vance? Ano ang ibig mong sabihin? Talagang iniisip mong magbigay ng gift sa Tagapangulo Vance? Si Tagapangulo Vance ay walang particular na preferences. Ginoong Johnson, please, tulungan mo ako. Para sa kapakanan ng nanay mo, tutulungan kita sa huling pagkakataon. Pag-isipan mo, bukod kay Tagapangulo Vance, sino pa ba ang may tunay na kapangyarihan sa Grupo Stellar? Well, ang buong Grupo Stellar. Bukod kay Tagapangulo Vance, isa lang talaga ang nagpapakilos ngayon, kamakailan. Iyon ang tunay na anak ni Tagapangulo Vance. Si Ginoong Vance ba ang ibig mong sabihin? Hello, tatay. Dylan, ang kumpanya natin. Nailigtas na. Alam ko na, tatay, ang pamilya natin. Makakaraos din tayo dito. Si Tagapangulo Vance ng Grupo Stellar. Mahal na mahal ang kanyang anak. Dagdag pa, nasa Grupo Stellar din si Ginoong Vance. At malaki ang impluensya niya. Ngayon, ang kailangan lang nating gawin ay hanapin si Ginoong Vance at kunin ang loob niya. Si Tagapangulo Vance. Tiyak na tutulungan tayo niya. Tatay, ano ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo lang. Ang impormasyon tungkol sa Ginoong Vance ay napaka-misteryoso. Napakaingat ng Tagapangulo Vance sa pagprotekta sa kanya. Matagal ko na itong sinusubukang alamin. At ang nahanap ko lang ay ilang pampublikong litrato niya. Ang kailangan mong gawin ngayon ay huwag gumawa ng anumang problema. Tatay, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi ako. Sa pag-uusap, ipinadala ko sa iyo ang mga litrato ng Ginoong Vance. Tandaan mong tingnan. Huwag kang gumawa ng problema sa kritikal na sandali na ito. Kaya, Crown Prince, ano ang magandang balita? Kapag kasama ka, masaya ako araw-araw. Oh, huwag na. Nandito sila, tara na, bumaba tayo. Dylan, salamat sa pagtulong mo sa pag-shoot ng promo video ko. Kung gusto mong magpasalamat sa akin, kapag nakauwi tayo mamayang gabi, maaari kang magpasalamat sa akin ng tama sa kama. Tara na. Sige, uuwi na ako kapag tapos na akong maglinis dito. Okay. Sige, umalis ka na. Leo, anong nangyayari dyan? Anong nangyari? Wala lang. Aba, Umalis ka sa daan. Nakakaabala ka. Ew, nakakadiri. hoy, ikaw. Hoy, Ayos lang, sir. Ako na ang bahala. Ayos talaga. Tama na yan. May tao dyan. Kunin mo ang mga basurahan at itapon mo lahat. Hoy! Ano bang ginagawa ninyo? Ang hirap naming maglinis. Nito, kayong mga bata, ano ba ang problema ninyo? ang dumi-dumi. Linisin nyo na lang ulit. Ikaw. Anong ikaw? Kung hindi ka marunong tumahimik, pwede kitang turuan. Wag na. Leo, wag na nating guluhin. Ew, nakakadiri. Dylan, pwede na tayong magsimula. Leo, anong nangyayari dyan? Ilagay mo sa speaker. Hoy! Ano bang ginagawa ninyo? Ang hirap naming maglinis. Nito, kayong mga bata, ano ba ang problema ninyo? Ang dumi-dumi. Linisin nyo na lang ulit. Ikaw. Anong ikaw? Kung hindi ka marunong tumahimik, pwede kitang turuan. Wag na. Leo, wag na nating guluhin. Hanapin mo muna si Assistant Sullivan. Makinig muna ako rito. Bilisan mo. Sige. Kadiri. Dylan, pwede na tayong magsimula ngayon. Hello, anong ginagawa mo? Hihiramin ko lang. Hoy, Kailangan mong disimpektahin muna iyon. Sino ang nakakaalam kung anong mga sakit ang maaaring? Mayroon sila, mga virus at iba pa. Nen, ang ganda-ganda mo, pero ang sama naman ng sinabi mo. Anong ginagawa nila? Nagpapakita sila ng magandang imahe, gumagawa ng promotional video, nagtatayo ng imahe, ng pagiging mapagmalasakit sa publiko. Peke ang lahat. Kumusta kayong lahat? Kamakailan, nag-volunteer ako sa charity. Halimbawa, ngayong araw na ito, ang lugar na ito na napakarumi. Pagkatapos kong linisin, ay magiging malinis at maayos na. Sana naman ay, iboto ninyo ako sa pinakamagandang influencer contest. Ha? Please,
Please. Wala siyang hiya. Nagpapanggap lang yan, di ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Leo? Nagpapanggap lang siya para sa iba. Tapos na. Okay na. Ang galing, Evay. Ang ganda ng kuha. Pag i-edit mo, kunin mo yung footage na kinunan natin kanina, ng malinis na lupa, at ilagay mo sa dulo. Evay, ang galing-galing mo sa performance mo, kaya ang titulong pinakamagandang influencer, ay siguradong sa'yo na, Evay. Ew. Pagod na pagod ako. Ang dumi-dumi. Kailangan ko nang umuwi at maligo. Sabay tayong maligo. Nakakainis ka talaga. Teka muna. Kung aalis lang kayo, paano naman itong basurang ito? May iba pa bang kailangan namin gawin? May ilan sa inyo na dapat manatili dito. Tulungan nyo ang matandang mag-asawang itong maglinis. Mahirap maglakad ang matanda. May problema sa puso ang asawa niya. Inabot sila ng buong hapon para malinis ang lugar na ito. Kung ganito kayo aalis, kailangan pa naming magtrabaho mamayang gabi. Sino ang maglilinis nito? Sino ang maglilinis nito? Walang utang na loob na pasaway. Pabor pa nga sa inyo, na nag-shoot kami dito para sa promotion. Ni hindi nga kami naningil sa inyo, kaya dapat kayo ang magpasalamat, tapos may ganang humingi pa ng dagdag. Sige na, tuloy mo na, basagin mo iyang basurahan. Wala namang basurahan, wala namang pagtatapunan ng basura, edi hindi na natin kailangang maglinis. Mukhang maganda yan. Hoy, Basagin mo. Gawin mo. huwag. Tigil. Sige, gawin mo. Ikaw, tigil. Hayaan mo na, Leo. Hindi natin kayang makipag-away sa kanila. Dylan, misyon tapos na. Magaling. Kaya, pwede na ba tayong umalis dito? May mga tao na hindi mo dapat pakialaman. Basura tulad mo ay nararapat lamang na mabulok kasama ng basura. Ano pa ang saysay ng paglilinis nito? Sobra na ang ginagawa mo. Hindi kami nagnanakaw o nanghuhold up. Marangal kaming kumikita. Disente ang aming pamumuhay. Paano naging basura ang tingin mo sa amin? Hala, ano ba? Matandang bastardo. Bakit ka kamakiyat parang aso? Sinabi ko, basura ka. May problema ka ba doon? Ikaw, paano mo kami kakausapin ng ganyan? Public figure ka naman. Dapat ikaw ang magandang halimbawa. Dapat ba, ikaw ang huwara ng lahat? Bruha. Ginagamit mo pa ang pagiging matanda mo. Humarap ka sa akin. Bibig ko to. Sasabihin ko ang gusto kong sabihin. Matandang bruha. Hoy, ma'am. Ayos ka lang ba, ma'am? Ay naku, Sir, gamot. Kunin mo ang gamot, bilis. Inaatake sa puso siya. yung matandang lumpo ang kumuha ng gamot. Bilisin mo. Sandali lang, halika rito. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Matandang bastardo. Ginagawa ko. Ang gusto ko. Bakit mo siya hinahampas? Ang EV ko ay nanakit ng tao. Ano naman ang masama doon? Mahal, kumusta ka? Ayos lang ako, may isa pang pakete ng gamot. Kukunin ko para sa'yo. Hoy, Tager, kunin mo. Ang gamot para sa kanya. Ito ba ang hinahanap mo? Ay, mukhang isa na lang ang natitira. Ikaw, ibigay mo sa akin ang gamot. Ibalik niyo ang gamot ngayon din, o may mamamatay. May mamamatay. Ah, gusto nyo lang kaming lokohin para sa pera, di ba? Alam ko na. Itong matandang bruha, may kapal ng mukhang magpanggap na may sakit, para lang kami ay lokohin. Ang bababababo nyo. ikaw. Ma'am, Lalabanan kita. Hoy, Gusto nyo pala ang gamot, ha? Eto, kunin nyo. huwag kang gagalaw, kayong dalawang bastardo. Pera lang ba talaga ang gusto mo? Heto. Ayan, nakuha mo na ang pera mo. Pwede ka nang tumayo. Hoy, Ang galing mo talagang magpanggap. Isang tunay na palabas. Arg. Sobra na ito. hinahampas mo ang babae ko. Ako ay... Pigilan siya. Bitawan mo ako. Ivy, sampalin mo siya, kahit ilang beses pa ang gusto mo. Tumigil kayo dyan. Kung kayong lahat ay pupunta ngayon, sa koanihan ng pagpapatupad at magsusuko. Baka sakaling isipin ko, na palampasin na lang ito. Nanay. Huwag kang maglakas loob. Kung kayo ay pupunta, sa koanihan ng pagpapatupad at magsusuko ngayon din. Baka sakaling pag-isipan ko pa, na palayain kayo. Sino ka ba? Akala mo mahahawakan mo ako. Matandang walang hiya. Makinig ka sa akin.
Talagang ayaw mo na makita ang tunay kong pagkatao. Sino ka ba talaga? Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Ang tao ko ang nagpapatakbo ng lungsod na ito. Si Dylan Shaw, ang prinsipe ng korona ng Korporasyon Shaw. Eh di magmadali ka. Kung hindi, ang paborito mong anak ay magiging lamog. Sana swertehin ka dyan. Ano? Ang Korporasyon Shaw ay tapos na. Tagapangulo Vance, anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Tungkol kay Dylan Shaw mula sa Korporasyon Shaw at si Damien Shaw mula sa file na ibinigay mo sa akin. Ano ang relasyon nila? Si Dylan Shaw. Anak siyang bunso ni Damien Shaw. May ginawa ba sila? Anong ginawa nila? Pinapahiya nila ang anak ko, Ginoong Sullivan. Kumuha ka ng mga tao. Terror na. Opo, ma'am. Hello, Ginoong Sullivan? Johnson, narinig mo na ba ang Korporasyon Shaw? Kilala ko si Damien Shaw. Korporasyon Shaw, anak ni Damien Shaw, si Dylan, kakatapos lang manapak ng anak ng ating tagapangulo. Ano, hindi pwedeng mangyari yan. Tatawagan ko agad si Damien Shaw. Mas mabuting ayusin mo yan. Damien Shaw? Alam mo ba kung anong ginagawa ng anak mo? Siya, anong ginawa niya? Sinabi ko lang sa'yo noong isang araw, ang anak ni Tagapangulo Vance, ang buong mundo para sa kanya. Sa ngayon, ang anak mo at ang kanyang mga tauhan, ay pinagsasabay-sabay si Ginoong Vance ngayon. Ano, maghanda ka na. Tapos na ang Korporasyon Shaw. Hello, tatay. May ginagawa ako. Tatawag na lang ako ulit mamaya. Halimaw ka, isang tunay na halimaw. Sinira mo ang lahat. Shen, ihanda mo ang kotse, ngayon din. Hahanapin natin si Dylan. Hoy, tatay. Abala ako ngayon. Tatawag ako mamaya. Ma'am, Gusto kang makita ng boss. May problema. Ang loko. May connection to. siya. Anong klaseng koneksyon meron siya? Isa lang siyang tagalinis ng kalye. Sanitation worker. Pinakamababa. Basura talaga. Hinampres mo ako. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Sasabihin ko sa'yo, magsisisi ka. Tumahimik ka. Kawawang talunan. Sagot-sagot ka. Kung may koneksyon ka talaga, bakit naglinis ka ng kalye? Huwag kang magpanggap. Sige, pero wala siyang ginawa para insulto ka. May sakit ang matanda. Kailangan dalhin siya sa ospital. Una, sige. Sa ospital. CJ, tumutulong lang. Masaya kami. Oo, pero humingi ng tulong. Dapat tamang ugali. Tama, Dylan. Tama, kapag humingi ng tulong, dapat may respeto. Ganito. Gusto mo tulong ko, maglupasay ka. Hindi masyado, di ba? Ako, Leo, huwag kang lumupasay. Ako ang lulupasay. Sir, please. Nagmamakaawa ako, dalhin mo ang mahal ko sa ospital. Bastardo, kinausap ko ba yo matanda? Huwag mo siyang hawakan. Basura sa basurahan. Ang ganda ng larawan. Kung ipasa natin, maaaring manalo. Bastardo, ang tambak ng basura, bagay sa'yo. Pasaway, hinampas mo ako. Tigilan mo. Tigil. Huwag kang gagalaw. Nanay mo pala ito. Kaya pala, ang yabang mo. Isang hamak na siga. Isang maliit na gangster lang. Paano siya makakapantay? Sa ating prinsipe. Basura siya. Assistant Sullivan. Nanay, Tita Laura. Leo, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Ayos lang ako. Nanay, dalhin niyo ang matandang mag-asawang ito sa ospital ngayon din. Kayong dalawa, dalhin niyo ang matandang mag-asawa sa ospital. Sugurin, patayin niyo sila. Huwag kayong gagalaw. Ano ba ang silbi ninyong lahat? Walang silbi kayong lahat.
Hello. Tatay. Binubugbog ako. Malapit na ako. Ang bilis? Makinig kayo. Papunta na ang tatay ko, at pagdating niya rito, sisiguraduhin kong bawat isa sa inyo, ay mapupunta sa ilalim ng ilog. Dylan, may ilan sa kanila ang tumakas kanina. Ayos lang, pagdating ng tatay ko rito, hahanapin natin sila, at tapusin silang lahat. Tatay, talagang napapanahon, mga ilan lang sila, lahat sila patayin. Ito, May galaw ang lalaki. mabilis, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari dito? Ginoong Shaw. Sa ganitong pagkakataon, bakit mo pa tinatanong iyon? Patayin mo lang sila, tatay, Una, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari dito? tatay. Dylan, hayaan mo akong ipaliwanag ito sa tatay mo. Ginoong Show, dumating si Dylan ngayon para mag-shoot ng promotional video kasama ko. Kaya hiniram ko lang ang mga gamit ng sanitation worker. Kakatuwa. Tinatawag mo yan na paghiram. Ginugol namin ng buong umaga, linisin ang basura, at tinadyak mo lang iyon. At ang influencer na ito, kunwari naglinis, para lang may tayo ang kanyang mapagkawang-gawang pagkatao. Ano ang problema sa pagtatayo ng pagkatao? Anong influencer ngayon? Hindi nagtatayo ng pagkatao. CJ, Sige, itayo mo ang pagkatao mo, wala akong pakialam doon. Pero pagkatapos mong itumba ang basura namin, dapat nilinis mo yon. Sinabi ko sa iyo na linisin, pero imbes na sinira mo, ang basurahan namin, paano mo nagawa na kumilos ng walang ingat, at bukod pa doon, hindi mo lang ako sinuntok, naglakas loob ka pang santukan ng 2 senior. Kung hindi lang ang nanay ko, dumating ng maaga. Natatakot ako. Ang 2 senior ay napatay ng mga tao mo. tapos ka na? Kung tapos ka na, ako. Walang galang na anak. Magdapa ka ngayon. Mag-apologize ka ngayon sa tagapangulo Vance at Ginoong Vance. Tatay. Tatay, bakit ka lumuluhod sa kanila? Wala naman yan kundi isang taga-kolekta ng basura. Paano naging tagapangulo Vance ang nanay niya? Tumahimik ka, bastardo ka. Ang babae, ang tanging makakapagligtas sa pamilya nating show at magbibigay ng bagong buhay sa atin. Si Tagapangulo Vance ng Grupo Stellar. Ang binatilyong inapi mo ay si Ginoong Vance ang nasa litrato na ipinadala ko sa iyo. Diyos ko. Impossible. Ano? Hindi pwede. Isa lang siyang janitor. Paano siya naging si Ginoong Vance ng Grupo Stellar? Gago, mabait ang puso ni Ginoong Vance. Nandito siya bilang volunteer. Nagbibigay ng tulong sa komunidad. Napakakitid ng utak mo. Huwag kang magpahiya. Lumuhad ka. Humingi ka ng tawad kay Tagapangulo Vance at Ginoong Vance. Paumanhin, Ginoong Vance. Paumanhin, Tagapangulo Vance. Paumanhin, bata pa ako at walang alam. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Patawarin niyo ako, pwede ba? Luluhod ako para sa inyo, Tagapangulo Vance. Tagapangulo Vance. Ginoong Vance, nakikiusap ako sa inyong dalawa na maging mapagbigay. Walang alam ang anak ko. Pakiawa naman, patawarin ninyo kami. Leo, ano ang masasabi mo? Nanay, hindi nila na-realize na mali sila. Na-realize lang nila na maling tao ang kinainisan nila. Leo, malaki ka na. Ang kinabukasan ng Grupo Stellar ay nasa mga kamay mo na. Ikaw na ang bahala. Palagi kitang kakampi. Sige, salamat, nanay. Ginoong Sullivan, Ginoong Vance, simula ngayon, ang Grupo Stellar at Korporasyon Show ay magiging magkaaway na. naiintindihan ko. Tapos na ito. Tapos na ang lahat. Ginoong Shaw, Ano bang nagawa ko para magkaroon ng anak na tulad mo? Isang kahihiyan. Kalimutan mo ang maginhawang buhay mo. Mula ngayon, magpapalimos ka na sa kalye kasama ko. ayokong magpalimos. Hindi ko kaya ang magpalimos. Ivy, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Dylan, bastardo ka. May tao ba dyan? Dalhin ninyo sila sa koanihan ng pagpapatupad. Hayaan ng batas ang humawak sa kanila. Leo, magaling ang ginawa mo, anak. Ipinagmamalaki kita. Nanay, Tita Laura, umuwi na tayo. Sige, tara na.